Sekreto nilang nilagyan ng laso ng birthday cake ng nanay. Pero wala silang alam na nakakarinig na pala ito. Habang naglalakad, narinig ni Josie yung pag-uusap ng magkakapatid sa sala. Birthday na naman? Akala ko ba tapos na yung matandang yan? Tama. Hindi magiging masayang birthday na to kung nandyan siya. Kaya dapat talaga tapusin na yan para wala na tayong problema. Halos mabitawan ni Josie ang hawak na kamay ni Nanay Raquel. Napatingin siya sa matanda na tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Tila nagtatanong sa kanyang mukha kung ano ang narinig niya. Nay, sa harap na lang tayo dumaan, mas maganda ron. Makikita po pala tayo sa likod, hindi na po surprise yon. Senyas niya. Ngunit bago pa sila makaliko, nakita ni Josie ang mabigat na titig ni Nanay Raquel. Hindi man ito magtanong, ramdam niyang narinig ng matanda ang lahat. Tumigil ito sa paglalakad. Nanginginig at halos hindi makagalaw. Nakita ni Josie ang mga luhang bumagsak mula sa mata ng matanda. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang mansyon ni Tatay Efren at Nanay Raquel ay mistulang nawala ng buhay. Naging tahimik ang mga pasilyo mula nang ilibing si Tatay Efren, 2 linggo nang nakakalipas. Ang dating maingay na tahanan ay napalitan ng bigat ng pagkawala. Sa malaking dining hall, nagtipon ang mga anak ni Tatay Efren mula sa unang asawa nito. Si Nanay Raquel, ang pangalawang asawa ni Efren, ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Tahimik na pinapanood ng lahat. Katabi niya si Josie, ang kanyang yaya, na tanging nakakaintindi ng bawat senyas niya. Nagiging maayos din ito. Senyas ni Josie kay Nanay Raquel upang pakalmahin ang matanda. Tumangulang si Nanay Raquel, pero ang lungkot sa kanyang mga mata ay halata. Kahit hirap na makarinig si Nanay Raquel dahil sa kanyang karamdaman, ramdam niya ang tensyon sa hangin. Inaabangan nila ang pagdating ng abogado ni Tatay Efren upang ipaliwanag ang magiging hatian ng mana at pag-aari ng negosyo na kinabibilangan ng isang chain ng hardware stores na itinaguyod ni Efren. Ang lahat ay nag-umpisa nang mag-usap-usap ang pumasok ng mga abogado. Magandang umaga po sa lahat. Bati nito. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. Binuksan niya ang kanyang maletang puno ng mga papeles at inilatag sa harap niya ang dokumento na naglalaman ng mga huling habilin ni Efren. Babasahin ko po ang laman ng testamento, sabi ng abogado habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Tanging si Josie lamang ang nagiging tulay ni Nanay Raquel upang makaintindi dahil patuloy nitong sinesenyas ang bawat sinasabi ng abogado. Alinsunod sa kagustuhan ng yumaong si Ginoong Efren Cruz, ang lahat ng hatian ng mana at share sa negosyo ay ibinibigay kay Ginang Raquel Cruz. Natigil ang lahat. Tumigil sa pagsisenya si Josie at napatingin sa abogado, habang ang mga anak naman ni Efren ay napalakas ang boses sa pagkagulat. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng panganay sa magkakapatid na si Victor. Teka lang. Akala ko ba may parte kami rito? Dagtag ng isa pang anak na si Ellen, halata ang galit. Ang kanilang mga reklamo ay parang dagundong sa sala. Sinubukang magpaliwanag ng abogado. Ito po ang nakasaad sa testamento. Bagamat hindi direktang nagbigay ng hatian si Ginoong Efren, ang lahat ng desisyon ukol sa ari-arian at negosyo ay nakabase kay Ginang Raquel. Ang kaguluhan ay tila sumabog. Anong ibig sabihin yan? Siya magdedesisyon kung may matatanggap kami o wala? Inayos ng abogado ang kanyang salamin at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Yes, iyon nga ang ibig sabihin. Dahil si Nanay Raquel din naman talaga ang nagpalawak ng negosyo ni Tatay Efren. Minabuti ni Tatay Efren na sa kanya na magmula ang desisyon para sa hatian ng mana. Hindi patas yan, sigaw ng isa sa mga anak na si Rocky.
Siya man nga ang dahilan kung bakit tumago ang negosyo. Pero kami naman ay nagtatrabaho para dito. Dagdag pa ng anak na si Alina. Ni hindi nga namin siya tunay na ina. Napaka-unfair naman. Tahimik lamang si Nanay Raquel. Nakatingin sa kanila habang ang mga luha ay pilit niyang pinipigilan. Alam niya hindi siya welcome sa mga anak ni Efren. Ngunit hindi niya akalaing magiging ganito kabigat ang kanilang galit. Lumapit si Josie kay Nanay Raquel at maingat na nagsenyas. Hayaan niyo na lang po muna silang mag-usap. Huwag niyo nang alalahanin to ngayon. Tumingin lang si Nanay Raquel kay Josie. Pero ang tensyon ay hindi pa rin natapos. Ang isa sa mga anak at siyang bunso na rin na si Charmaine ay tumayo at diretsahang sinabi kay Josie. Sabihin mo sa kanya na ayusin niya to. Hindi siya dapat ang magdesisyon sa lahat. Ngunit nananatili pa rin si Josie sa kanyang posisyon. Pinoprotektahan si Nanay Raquel. Pasensya na po, pero kailangan niyo rin bigyan ng panahon si Nanay Raquel. Nasa pagluluksa pa po siya. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Hindi masabi ni Josie ang galit na nararamdaman niya dahil wala naman siyang karapatan bilang isang hamak na yaya lamang. Ngunit makikita sa kanyang mukha ang determinasyong protektahan si Nanay Raquel. Sa huli, nagdabog ang magkakapatid. Isa-isang nag-alisan sa mesa. Naiwan ang abogado, si Josie, at si Nanay Raquel na halos hindi na makatingin sa kahit sino dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pasensya na po, attorney, sabi ni Josie habang inayos ang gamit ni Nanay Raquel. Ipapaalam ko na lang po sa inyo kung kailan pwedeng muling mag-usap ang lahat. Hayaan po muna natin silang magpahinga at makapag-isip. Ilang linggo din naman kasi ang lumipas mula na mawala si Tatay Efren. Masakit at sariwa pa sa kanila ang lahat. Tumango ang abogado at nagpaalam na rin. Naiwan si Josie at Nanay Raquel sa sala, kung saan muling bumagsak ang luha ng matanda. Hindi ito makapagsalita. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Josie, na tila nagpapasalamat sa pagsama sa kanya sa kabila ng lahat. Kinagabihan, tahimik ang buong mansyon. Nasa kanyang kwarto si Nanay Raquel, nakaupo sa isang sulok, habang hawak-hawak ang isang bagong bili niyang polo para sana kay Efren. Kulay asul ito, ang paboritong kulay ng kanyang asawa. Dapat ay isusuot yun ni Efren sa nalalapit niyang ikapitumpong kaarawan, ngunit hindi na iyon mangyayari. Isinubsob ni Nanay Raquel ang mukha sa damit. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit. Efren, iniwan mo na ako. Sa isip-isip niya, habang tumutulo ang kanyang luha. Kahit hindi marinig ni Josie ang kanyang mga hinaing, nararamdaman nito ang bigat ng sitwasyon at tumabi sa kanya. Okay lang po umiyak, Nay. Bulong ni Josie habang inaalo ang matanda. Ilabas niyo lang po ang sakit. Ang sakit, Josie. Ang sakit. Senyas pa ni Nanay Raquel habang patuloy ang pagbubuhos ng kanyang luha. Hindi lamang si Efren ang nawala. Parang wala na rin akong pamilya. Hinawakan ni Josie ang kamay ng matanda. Hindi po totoo yan, Nay. Nandito pa rin ako para sa inyo. Pagsenyas ni Josie at saka nagpakita ng isang sinserong ngiti para sa matanda. Ngunit alam ni Nanay Raquel na iba ang pamilya. Iba ang taong kayang yakapin ka sa gitna ng sakit. Sa gabing iyon, natulog siyang luhaan. Yakap ang polo ni Efren habang iniisip ang mga alaala nilang magkasama. Sa labas ng kwarto, nakatanaw si Josie sa pintuan. Tahimik na nagdarasal na sana ay mabawasan ang bigat na dinadala ni Nanay Raquel. Ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit ang pusong puno ng lungkot ay nananatiling nag-iingay sa dilim. Lumipas ang ilang araw matapos ang mainit na diskusyon sa mansyon tungkol sa mana ni Tatay Efren. Sa kabila ng tensyon, unti-unti nang nagiging tahimik muli ang paligid. Si Nanay Raquel ay patuloy na nagdadalamhati, ngunit ang kanyang yaya na si Josie ang naging sandigan niya sa bawat araw. Si Josie ang nag-aalaga sa kanya, umaalalay sa kanya sa pagbangon at sinesenyas ang lahat ng nangyayari sa paligid. Isang umaga, habang inaayos ni Josie ang buhok ni Nanay Raquel sa sala, biglang may dumating na bisita. Si Victor, ang panganay na anak ni Tatay Efren. Ang unang bumisita,
Hindi karaniwan ang ganitong pangyayari. Good morning, Nay Raquel. Bati ni Victor. May dala itong bouquet ng mga bulaklak. Napatingin si Josie sa kanya. Bahagyang nagulat. Noon lamang siya nakakita ng ganitong kilos mula kay Victor. Madalas maikli lamang ang mga usapan nito kay Nanay Raquel at hindi ito nag-aabala ng anumang regalo. Sinenyas ni Josie ang bati ni Victor kay Nanay Raquel. Namutawi naman ang ngiti sa mukha ng matanda. Halatang natutuwa sa hindi inaasahang pagbisita. Kamusta ka, Nay? May dala akong bulaklak para sa'yo. Alam ko na paborito mo ang rosas. Sabi ni Victor habang inilalapag ang bulaklak sa lamesa. Sinikap ni Josie na maiparating ang bawat salita kay Nanay Raquel. Nagpapasalamat ang matanda gamit ang senyas at pilit na umiti. Matapos ang ilang minutong usapan, nagpaalam si Victor. Balik ako ulit bukas, Nay. Mag-iingat ka palagi. Pagkatapos ni Victor, sunod-sunod ay naging pagbisita ng iba pang mga anak. Kinabukasan, si Ellen naman ang dumating. Si Ellen na dati ay laging abala at bihirang bumisita, abay biglang nagdala ng paboritong tsokolate ni Nanay Raquel. Nay Raquel, naisip ko na baka gusto mong matikman to. Paborito mo to dati, 'di ba? Tanong ni Ellen habang inaabot ang kahon ng tsokolate. Napatingin si Josie habang sinisenyas ang sinabi nito. Napansin niyang mas magilaw si Ellen kesa dati. Laging malamig ang trato nito sa madrasta. Ngunit ngayon, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin. Ganito rin ang nangyari sa sumunod na mga araw. Si Rocky, ang pangatlong anak ni Efren, ay bumisita rin. Dumaan siya ng may dalang imported na wine. Nay, naaalala ko dati. Sabi ni Dad, mahilig ka daw sa ganitong klase ng wine. Sana magustuhan mo. Sabi niya habang inilalapag ang bote sa mesa. Pagkatapos ni Rocky, sumunod naman si Alina at Charmaine. Si Alina, ang fashionista sa pamilya, ay nagdala ng bagong scarf para kay Nanay Raquel. Para may panlamig ka, Nay. Sabi nito habang isinusuot ang scarf sa leeg ng matanda. Si Charmaine naman, ang bunsong anak, ay nagdala ng masarap na banana cake. Nay, gawa ko to. Sinubukan kong gayahin yung paborito mong cake dati. Sana magustuhan mo. Sabi niya habang inilalapag ang cake sa lamesa. Sa bawat bisita ng mga anak ni Efren, masayang masaya si Nanay Raquel. Napapangiti siya sa bawat regalong natatanggap. At halangtang ramdam niya ang pagmamahal ng mga ito. Madalas siyang nakatingin kay Josie na parang gusto magpasalamat sa tulong nito sa pagsasali ng kanilang mga sinasabi. Ngunit si Josie, bagamat tahimik, ay hindi mapigilan ang kanyang kutob. Bakit biglang nagbabait-baitan ng mga to? Tanong niya sa sarili. Naalala niya ang galit na ipinakita ng mga anak ni Efren noong araw na binasa ng abogado ang testamento. Ang mga reklamo, ang pagdadabog, at ang matinding galit na inaakala nilang kawalan nila ng parte sa mana. Pero ngayon, parang walang nangyari. Parang hindi sila mga taong galit na galit noong araw na yon. Gayunpaman, pinili ni Josie na huwag magsalita. Siguro nga, nagbago sila. Baka naman talagang nagising na sila sa kamalian nila. Bulong niya sa sarili. Ayaw niyang sirain ang kasiyaan ni Nanay Raquel. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang sunod-sunod na pagbisita ng mga anak ni Efren. Minsan, sabay-sabay pa silang dumarating. Dala ng kanilang mga regalo. Ang sala ng mansyon ay unti-unting napuno ng mga alay ng mga ito. Mga bulaklak, tsokolate, cake, scarf, at iba pang uri ng mga regalo. Napansin din ni Josie na tila nagkukumpetensyahan pa ang mga anak sa pagpapakita ng pagmamahal kay Nanay Raquel. Sa harap ng ganitong eksena, mas lalong naging masaya si Nanay Raquel. Sa kanyang isipan, sa wakas, ay naramdaman niya na rin ang pagmamahal mula sa mga anak ng yumaong asawa. Hindi man sila tunay na dugo, tinuring niya pa rin silang pamilya mula nang maging asawa siya ni Efren. Salamat, Josie. Senya si Nanay Raquel ang isang gabi habang nagkakausap sila sa kwarto. Ang saya ko. Sa wakas, naramdaman ko rin mahal din ako ng mga anak ni Efren. Ngumiti si Josie at tumango. Opo, Nay. Mukhang nagbago na sila.
Pero sa kaloob-looban niya, nananatili ang pagdududa. Habang unti-unting napupuno ang saya ng puso ni Nanay Raquel, nananatili ang tanong sa isip ni Josie. Ano kayang tunay nilang motibo? Ngunit sa ngayon, pinili niyang ipagpatuloy ang tahimik na pagmamasid. Umaasang ang lahat ng ito ay totoo at hindi isang malaking palabas. Lumipas ang mga araw at tila ba naging mas makulay ang bahay sa mansyon. Ang mga anak ni Tatay Efren ay nagpatuloy sa kanilang masigasig na pagbibigay ng atensyon kay Nanay Raquel. Mula umaga hanggang gabi, may dumadating na isa o dalawang anak para kamustahin siya. Nay, ito po ang paborito niyong ensaymada galing sa bakery na dati niyong kinakainan. Bati ni Ellen isang hapon. Hawak ang isang kahon ng malalambot na ensaymada. Habang isinisenyas ni Josie ang sinabi ni Ellen, ngumiti si Nanay Raquel at kinuha ang kahon. Salamat, Ellen. Naaalala mo pa pala ang paborito ko. Sagot niya rin gamit ang kanyang kamay. Aba, syempre naman, Nay. Importante ka sa amin. Sagot ni Ellen na tila ba tapat na tapat ang tono ng boses. Samantala, kinagabihan naman dumating si Rocky. May dalang box ng imported na tsokolate. Nay, may bago po ako natutunang recipe para sa steak. Gusto niyo po bang ipagluto ko kayo bukas? Tanong nito. Habang nakaupo sa tabi si Nanay Raquel sa sala. Ang bait mo naman, Rocky. Oo naman, gusto ko yan. Sagot naman ni Nanay Raquel habang sinisenyasan si Josie na magpasalamat. Sa bawat bisita, lalo pang nagiging masaya si Nanay Raquel. Halos hindi niya na maramdaman ang lungkot mula nang pumanaw si Efren. Ngayon, pakiramdam niya, mahalaga siya sa mga anak ng kanyang yumaong asawa. Sa kabilang banda, nagkikita-kita rin ang magkakapatid sa isang tagong lugar upang mag-usap-usap. Sa isang coffee shop malapit sa mansyon, naroon sina Victor, Ellen, Rocky, Alina at Charmaine. Tahimik silang nag-uusap habang nagkakape. So, panimula ni Victor na tila leader ng kanilang grupo. Kamusta ng plano nyo? Naligawan nyo na ba ang matanda? Napatingin si Ellen. Nilaro ang kanyang tasa ng kape. Ginagawa ko naman ang parte ko ah. Halos araw-araw nga ako dumadaan sa kanya. Kaya tingin ko panalo na ako. Ako rin, sagot ni Rocky. Nagsimula na ako ipagluto siya. Mukhang ganado naman siya. Basta ba't magpatuloy tayo, tsak na papayag din yun sa gusto natin. Ngumisi si Charmaine na tila may iniisip na mas malalim. Pero paano kung hindi natin makuha ang gusto natin? Anong gagawin natin? Biglang natahimik ang mesa. Nagkatinginan ng magkakapatid. Tila ba may naiisip na parehong ideya. Alam niyo, walang mangyayari kung mabagal tayo. Sabi ni Alina. Kailangan natin ng konkretong plano. Dapat sigurado tayong may makukuha tayo. Napabuntong hininga si Victor. Tama ka. Hindi pwedeng puro lambing lang. Kailangan natin siyang kumbinsihin na isa sa atin ang humawak ng negosyo. At nang lahat tayo makakuha ng mana. Sa atin lang dapat mapunta ang lahat at hindi sa kanya. Muli nagkatinginan ng lahat. Pero sa kanilang mga mata ay may halong kaba at determinasyon. Walang direktang nagsabi, ngunit halatang intensyon. Gagawin nila ang lahat para makuha ang mana, kahit na may masamang plano. Samantala, sa mansyon, wala pa rin kaalam-alam si Nanay Raquel sa tunay na motibo ng kanyang mga stepchildren. Habang naglalaro siya ng baraha sa sala kasama si Josie, napansin niyang tahimik ang mansyon. Josie, parang tahimik yata ngayon. Wala bang darating na bisita? Tanong niya gamit ang senyas. Wala pa po, Nay. Sagot ni Josie. Baka abala lang po sila sa ibang bagay. Ngumiti naman si Nanay Raquel. Ang saya ko, Josie. Ramdam ko ngayon na mahal din pala ako ng mga anak ni Efren. Hindi ko akalain na ganito pala sila kabait. Sa likod ng kanyang ngiti, hindi maalis si Josie ang kutob na may mali. Opo, Nay. Sagot niya. Ngunit sa kanyang isipan ay ibang tanong ang tumatakbo. Bakit nga kaya biglang lambing ng mga ito?
Sa mga sumunod na araw, napansin ni Josie na tila may kakaibang ikinikilos ang mga anak ni Efren. Madalas silang mag-usap ng pabulong kapag magkakasama. At may mga pagkakataon pa na parang pilit ang mga ngiti nila kapag kasama si Nanay Raquel. Isang hapon, habang nagliligpit ng mga gamit sa sala, narinig ni Josie ang bulong ng magkakapatid sa labas ng mansyon. Hindi niya sinasadya, ngunit tila nabanggit nila ang tungkol sa mana. Kailangan natin magmadali. Hindi pwedeng tumagal pa to. Narinig niyang sabi ni Victor. Biglang kinabahan si Josie, ngunit hindi niya iyon pinahalata kay Nanay Raquel. Sa halip ay binantayan niya ang bawat kilos ng magkakapatid at siniguradong ligtas ang matanda sa anumang masama nilang balak. Habang hindi pa natutuklasan ni Nanay Raquel ang tunay na motibo ng kanyang mga stepchildren, patuloy pa rin siyang nagiging masaya sa kanilang presensya. Sa kanyang puso, umaasa siyang totoong pagmamahal ang nararamdaman ng mga ito sa kanya. Pero sa likod ng kanyang kasiyahan, unti-unting bumabalot ang anino ng panlilindang. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw kay Josie na hindi simpleng pagmamahal lang ang habol ng mga anak ni Efren. Ang tanong na umiiral ay, kailan kaya madidiskubre ni Nanay Raquel ang katotohanan? Umaga sa mansyon, tahimik na inaasikaso ni Josie si Nanay Raquel sa kanyang kwarto. Ang ginang ay nakaupo sa malambot na upuan sa tabi ng bintana. Nakadamit ng simpleng duster at may malumanay na ngiti habang tinitingnan ng mga litrato sa kanyang lamesita. Napansin ni Josie na tila may nais sabihin si Nanay Raquel. Sumenyas ang matanda kay Josie. Tingnan mo ang litrato, Josie. Kwento ko sa'yo. Sumunod si Josie at kinuha ang isang lumang album na nasa mesa. Inisa-isa niyang binuklat ang mga pahina habang pinagmamasa ng mga larawan. Sa bawat pahina ay may mga alaala ng isang masayang nakaraan. Itinuro ni Nanay Raquel ang isang larawan kung saan nakasuot siya ng isang floral na dress, katabi si Tatay Efren na nakabarong. Mula sa isang tahimik na baryo nagmula si Raquel, isang biyuda na noon ay nasa late 60s na. Sa kabila ng kanyang edad, aktibo pa rin siya sa kanyang negosyo. Namumuhay ng simple kahit isa sa pinakamayamang businesswoman sa bansa. Nakilala niya si Efren sa isang fundraising event para sa simbahan. Si Efren na noon ay biyudo na rin matapos pumanaw ang kanyang unang asawa dahil sa malubhang sakit, ay nakuha ang atensyon ni Raquel sa kanyang tahimik ngunit maginoong pagkilos. Ma'am Raquel, may I offer a seat for you? Alok ni Efren nang makita niya naghahanap ito ng mauupuan. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan sa simpleng palitan ng mga salita at ngiti. Hindi nagtagal, naging madalas na ang kanilang pagkikita. Nagkakape sila sa mga tahimik na cafe. Nagsisimba tuwing linggo at nagbabahagian ng kwento tungkol sa kanilang nakaraan. Hindi lahat ay natuwa sa kanilang relasyon, lalo na ang mga anak ni Efren. Sa bawat pagkakataon na ibinabanggit ni Efren si Raquel, laging malamig ang reaksyon ng mga anak nito. Pa, bakit mo ba kailangang maghanap ng iba? Hindi mo na ba mahal si Mama? Tanong ni Victor noon, puno ng pagkadismaya. Ngunit matatag si Efren sa kanyang nararamdaman. Hindi niyo nauunawaan. Walang pwedeng pumalit kay Mama ninyo. Pero may karapatan din naman akong sumaya. Sagot niya. Makailang ulit na pinatunayan ni Raquel ang kanyang kabutihan. Sa kabila ng malamig na trato ng mga anak ni Efren, hindi siya nagrereklamo. Lagi niyang sinisiguradong maayos ang relasyon niya kay Efren at nagpakita ng walang kapantay na pagmamalasakit sa kanilang pamilya. Sa halos 10 taon na pagsasama, napuno ng pagmamahalan ng buhay ni Raquel at Efren, kahit pa senior citizen na sila ng ikasal. Ang kanilang relasyon ay parang bagong kasal, punong-puno ng lambing at malasakit. Lagi silang magkasamang nagbabakasyon, nagtatanim sa kanilang hardin at nagkukwentuhan tuwing gabi. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nagkasakit si Efren. Sa kabila ng kanyang sakit, hindi iniwan ni Raquel ang tabi ng kanyang asawa. Inalagaan niya ito hanggang sa huling sandali. Binalik ni Josie ang tingin sa album at ngumiti kay Raquel. Ang ganda talaga ng love story ninyo, Nay.
Napaka-inspirational. Ngayon ko lang ho nalaman ang lahat ng to. Tumango si Nanay Raquel at sumenyas. Oo, Josie. Maswerte ako kay Efren. Habang nagkukwento si Nanay Raquel, bigyan niyang hinawakan ang kanyang tenga at sumenyas kay Josie. Masakit, Josie. Masakit ang tenga ko. Nabahala si Josie. Naku, Nay, sige po, magpahinga na po muna kayo. Inakay ni Josie si Raquel papunta sa kanyang kama at tinulungan itong mahiga. Pinatay niya na ang ilaw sa kwarto. Iniwang bukas ang maliit na lampshade at binantayan ng matanda hanggang sa makatulog ito. Kinabukasan, nagising si Raquel na may kakaibang nararamdaman. Humawak siya sa kanyang tenga at sumenyas kay Josie. Parang may ugong ako naririnig. Sobrang sakit pa rin. Dahil dito, ipinasya ni Josie na ipahinga si Raquel ng buong araw. Huwag na po kayo lumabas, Nay. Mag-relax lang po kayo dito. Pagdating ng tanghali, dumating si Alina. Lumapit ito kay Josie na kasalukuyan naman nag-aasikaso ng tanghalian ni Raquel. Nasaan si Nanay Raquel? Tanong ni Alina. Nasa kwarto po, nagpapahinga. Sagot naman ni Josie. Masakit po kasing tenga niya. Napabuntong hininga si Alina. Halatang may kagaanan ng loob. Buti naman. Hindi ko kailangang makipagplastikan. Nagulat si Josie sa narinig. Ngunit nagkunwari siyang hindi sigurado sa narinig. Ano po yun, Ma'am Alina? Tanong niya. Biglang nag-ibang ekspresyon ni Alina. Wala. Eto, Josie, dalhin mo na lang tong pagkain kay nanay. Sabihin mo, gawa ko, ha? Mabilis itong sagot bago umalis na hindi nagpaalam kay Raquel. Habang hawak-hawak ang pagkain ni Alina, nag-isip si Josie. Parang may mali nga sa mga anak ni Tatay Efren. Naalala niya ang sinabi ni Alina at ang kakaibang pakikitungo nito. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ano nga ba ang tunay na motibo ng mga ito. Pumasok siya sa kwarto ni Raquel at inilapag ang pagkain. Nay, may dala pong pagkain si Ma'am Alina. Sabi niya siya raw po nagluto. Ngumiti si Raquel kahit halata pa rin ang kanyang panghihina. Salamat, Josie. Sabihin mo kay Alina na na-appreciate ko ang effort niya. Tumango naman si Josie. Ngunit sa loob niya, hindi siya mapakali. Alam niyang may mas malalim na dahilan sa likod ng biglaang pagbait-baitan ng mga anak ni Efren. Sa puntong yon, nagpasya siyang bantayan ng mabuti ang mga kilos sa mga ito at siguraduhin ligtas si Raquel mula sa anumang masama nilang plano. Sa kabila ng pagmamahal ni Raquel kay Efren at sa kanyang mga anak, unti-unting nababalot ng hinala ang kanyang mundo. Sa bawat hakbang, may mga aninong gumagalaw sa likod ng kanyang ngiti. At ang taong laging nasa kanyang tabi, si Josie, ang nagiging bantay niya at tagapagtanggol niya mula sa posibleng panganib. Paglipas sa mga araw, patuloy na naririnig ni Nanay Raquel ang mga ugong sa kanyang mga tenga. Hindi na lamang ito simpleng sakit na nadarama niya. Tila may kakaibang nangyayari sa kanya. Lalo siyang naging mapagmasid sa kanyang paligid. Ngunit nananatili siyang tahimik. Hindi nagrereklamo kahit paminsan ay nahihirapan siyang makatulog. Isang umaga, habang inaasikaso ni Josie si Nanay Raquel sa kanyang kwarto, napansin ng yaya na tila mas alerto ang matanda. Good morning, Nay. Ready na po ba kayo para sa araw natin? Tanong ni Josie sabay hawak sa mga kamay ni Raquel. Ngunit sa pagkakataong ito, nagulat si Nanay Raquel. Narinig niya ang boses ni Josie. Malinaw, mababa at puno ng malasakit. Napatigil siya sa paghinga at saglit na napatulala. Hindi makapaniwala si Nanay Raquel na muli siyang nakarinig matapos ang isang taon. Sa kabila ng kanyang tuwa, nananatili siyang maingat. Ayaw niyang ipaalam kay Josie ang bagong milagro. Sa kabila, sumenya siya. Kunin mo mga damit ko, Josie. Maghahanda na ako. Habang abala si Josie, lihim naman na pinakikinggan ni Nanay Raquel ang bawat salitang binibigkas ng yaya. Buti naman po ang lakas-lakas niyo pa rin, Nay. Sana tuloy-tuloy ng paggaling niyo. Bulong nito habang nag-aayos ng gamit. Napangiti si Raquel
ramdamang taos-pusong pagmamalasakit ni Josie. Pagkatapos magbihis, sumenya si Raquel kay Josie. Gusto kong magpa-check up ulit. Pakisamahan mo ako sa doktor. Tumango si Josie. Sige po, Nay. Maganda yan para ma-check up kung kamusta ng mga tenga ninyo. Tawagan ko na hong klinika para magpa-schedule. Kinabukasan, nagpunta ang dalawa sa klinika ng espesyalista ni Nanay Raquel. Dumating sila ng maaga. Habang naghihintay, inaaliw ni Josie si Raquel sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang pamilya at sa buhay probinsya. Tahimik lamang si Raquel, ngunit sa loob niya, sinisigurado niyang naiintindihan niya ang bawat salita ni Josie. Pagkatapos ng ilang minuto, tinawag na sila ng doktor. Pumasok sila sa opisina ng espesyalista. Isang maaliwalas at modernong kwarto na puno ng mga medikal na kagamitan. Sinimula ni Josie ang pag-uusap gamit ang sign language habang ini-interpret ang lahat para kay Raquel. Doc, gusto po ulit magpa-check ni Nanay Raquel. Sumasakit pa rin daw po minsan ang mga tenga niya. Ngumiti ang doktor. Sige nga, tingnan natin ulit. Habang abala si Josie sa pagtulong kay Raquel sa kanyang upuan, sumenyas ang matanda sa kanya. Josie, gusto ko mag-kausap kami ni Doc ng kami lang. Sandali ka muna sa labas. Medyo nagulat si Josie ngunit hindi na nagtanong pa. Sige po, Nay. Hintayin ko na lang po kayo sa waiting area. Pagkalabas si Josie, isinara ng doktor ang pinto at nilingon si Raquel. Anong maitutulong ko, Mrs. Raquel? Tanong nito gamit ang sign language. Senyas ni Raquel. Doc, gusto kong subukang magsalita. Huwag ka nang sumenyas. Nagulat ang doktor. Magsalita? Pero sa pagkakataon yon, tumigil sa pagsenyas si Raquel at dahan-dahan nagbuka ng bibig. Doc, mahinang sabi ng matanda, halatang kinakabahan. Napamaang ang doktor. Mrs. Raquel, nakakarinig kayo? Tumawa si Raquel, pinipigilan ng luha. Oo, Doc. Bigla na lang nangyari kahapon. May narinig ako mga ugong. At pagkatapos nun, unti-unti na akong nakakarinig ulit. Hindi makapaniwala ang doktor. Agad niyang sinuri ang mga tenga ni Raquel gamit ang kanyang kagamitan. Matapos ang masusing eksaminasyon, ngumiti ito ng malapad. Wala nang bara. Ang pandinig ninyo mukhang bumabalik na sa normal. Pero gusto kong siguraduhin na tuloy-tuloy ito. Kailangan natin ng regular na check-up buwan-buwan. Habang pinag-uusapan ng sitwasyon ni Raquel, nagtanong ang doktor. Ipaalam na po ba natin ito sa mga anak ninyo at kay Yaya Josie ninyo? Magandang balita ito, lalo na't matagal na kayo hindi nakakarinig. Ngunit umiling si Raquel. Huwag na muna, Doc. Gusto kong ako mismo magsabi sa kanila sa tamang panahon. May mga bagay pa akong gustong malaman. Pakitago ho muna ito. Ngumiti ang doktor. Sumang-ayon sa hiling ni Raquel. Sige po. Siguraduhin ninyong magpapatingin kayo buwan-buwan, ha? Hindi natin pwedeng mapabayaan ito. Paglabas ng doktor sa kwarto, sinalubong niya si Josie. Okay na po si Nanay Raquel. Tapos na check-up. Maayos naman ang kalagayan niya. Pero gusto ko siyang pabalikin ulit sa susunod na buwan. Tumango si Josie at talatang nakahinga ng maluwag. Salamat po, Doc. Habang nasa sasakyan pa uwi, tahimik lamang si Raquel. Pinagmamasan niya si Josie na abalang nagbabantay sa kanya. Sa kabila ng kasiyahan na muli siya nakakarinig, ramdam niyang may mabigat na bagay na kailangang harapin. Ang pagkukunwari ay posibleng masamang balak ng kanyang mga anak. Laban lang, Raquel, sabi niya sa sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon na muling narinig ang sariling tinig. Magiging maayos din ang lahat. Umagang-umaga pa lamang ramdam na ang kasiyahan sa malaking mansyon ni Nanay Raquel. Nakaayos na ang sala. Punong-puno ng makukulay na lobo at banderitas. Habang ang aroma ng sinigang na baboy, ang paboritong ulam ng matanda, ay nanonood na sa buong bahay. Sa kwarto ni Nanay Raquel, abala si Josie sa pag-aayos sa kanyang amo.
Nakasuot si Nanay Raquel ng barot saya na kulay ginto, ang paborito niyang kulay, at may simpleng alahas na regalo sa kanya ni Tatay Efren noong kanilang anibersaryo. Bagaman 70 na siya, makikita pa rin sa kanyang mukha ang bakas ng kabataan. Mga matang punong-puno ng kwento at ngiting magiliw, kahit pa may lungkot na hindi maikuble. Josie, siya niya si Nanay Raquel habang pinapanood ang yaya na maingat na inaayos ang kanyang buhok. Gusto ko maganda ako ngayong araw. Hindi basta-basta ang 70. Tumango si Josie sabay sagot. Opo, Nay. Walang tatalo sa inyo ngayong araw na to. Para kayong reyna. Matapos ang ilang minuto ng pag-aayos, nagliwanag ang mukha ni Nanay Raquel. May biglang naisip. Tumapik siya kay Josie at sumenyas. Josie, sabihin mo sa kanila, sa likod tayo dadaan. Gusto ko silang sorpresahin. Bagamat may kaba, ngumiti si Josie. Sige po, Nay. Siguradong magugulat sila. Hindi niya gustong guluhin ang mga plano ng mga anak ni Nanay Raquel, pero alam niyang espesyal ang araw na to para sa matanda. Habang binabaybay nila ang pasilyo patungo sa likod ng bahay, narinig ni Josie ang pag-uusap ng magkakapatid mula sa sala. Hindi sinasadya, pero sapat na malakas ang kanilang boses para marinig niya ito. Birthday na naman! Bakit ba kasi hindi na lang siya mawala-wala? Reklamo ni Rocky. Akala ko ba tapos na yung matandang yan? Lagi na lang siya ang sentro. Kailan ba tayo magkakaroon ng kapayapaan? Dagdag naman ni Victor. Tama, hindi magiging masayang birthday na to kung andyan pa rin siya. Ano, ilang birthdays pa bang isi-celebrate natin, ha? Belta ni Ellen. Halos mabitawan ni Josie ang hawak niyang braso ni Nanay Raquel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Napatigil siya, ngunit hindi niya maikuble ang kaniyang pagkabahala. Tumingin siya kay Nanay Raquel na nakangiti pa rin. Tila walang kamalay-malay sa nangyayari. Nay, sabi ni Josie, pilit na nilalabanan ng kaba. Sa harap na lang po tayo dumaan, mas maganda po roon. Ngunit bago pa sila makaliko, tumigil si Nanay Raquel sa paglalakad. Hindi siya tumingin kay Josie pero ang bigat ng kanyang presensya ay ramdam na ramdam. Kitang-kita ni Josie ang pamumutla ng matanda. Napansin na nanginginig ang kamay ni Raquel habang dahang-dahang bumitiw ito sa kanyang braso. Nay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Josie na nag-aalala. Sa unang pagkakataon, hindi sumenya si Nanay Raquel. Sa halip, dahan-dahan siyang umiling at tumingin ng diretso sa mga mata ni Josie. Josie, mahina niyang sabi. Ang boses ay puno ng sakit. Narinig ko sila. Nagulat si Josie sa narinig. Nay, ano pong ibig niyo sabihin? Nakakarinig na po kayo? At nakakapagsalita? Sa halip na sumagot, bumalik ang tingin ni Nanay Raquel sa pintuan na papunta sa sala, kung saan naririnig pa rin nila ang masakit na usapan ng magkakapatid. Narinig ko ang lahat. Ulit na Raquel, mas malinaw ngayon. Ang sinabi nila tungkol sa akin. Napaluha si Josie. Wala siyang maisip na salitang pampalubag loob. Ramdam niya ang sakit na nadarama ni Raquel ay mas malalim pa sa kahit anong sakit na pisikal. Habang tahimik silang nakatayo, tila bumalik sa isipan ni Nanay Raquel ang lahat ng alaala ng kanyang pagsasakripisyo para sa pamilya ni Tatay Efren. Sa kabila ng galit at pagtanggi ng mga anak ng yumaong asawa, pinili niyang maging mabuting ina sa kanila. Mula sa pagbabayad ng kanilang utang hanggang sa pagtulong sa kanilang negosyo. Ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal kahit hindi ito sinuksuklian. Bakit, Josie? Tanong ni Raquel, halos hindi na marinig ang kanyang boses. Ano nagawa kong mali? Nay, sagot ni Josie, pilit na iniintindi ang damdamin ng matanda. Wala po kayong kasalanan. Masyado lang silang makasarili. Matapos ang ilang minuto, tumayo ng tuwid si Nanay Raquel. Pinahid niya ang mga luha sa kanyang pisngi at pilit na inipon ang kanyang lakas. Lumingon siya kay Josie.
Hindi ko hahayaang sirain nila ang araw na to. Tumango si Josie, ngunit halatang nag-aalala pa rin. Sige po, Nay. Kahit ano pong gusto ninyo, susunod ako. Nagdesisyon si Nanay Raquel na dumaan na lamang sa harapan. Nais niyang makita ang reaksyon ng kanyang mga anak na hindi nila nalalaman na narinig niya na ang kanilang usapan. Nang dumating sila sa sala, tahimik na tumigil ang mga magkakapatid sa kanilang usapan. Lahat sila ay agad na nagsimulang magkunwaring masaya. Happy birthday, Nay! Masayang bati ni Ellen habang lumapit para yakapin si Nanay Raquel. Sunod-sunod naman na lumapit ang iba pa, nagpapaligsahan sa pagbibigay ng pagbati at regalo. Napansin ni Josie ang pilit ng ngiti ng magkakapatid. Alam niyang hindi totoo ang kanilang mga sinasabi. Ngunit si Nanay Raquel, sa kabila ng sakit na nararamdaman ay ngumiti rin. Salamat sa inyong lahat. Senyas niya ng buong hinahon, habang inaabot ang kamay sa bawat isa sa kanila. Sa loob-loob niya, nagdesisyon na siya. Hindi niya nahahayaang ituring siyang walang halaga. Ang araw na to, ang kanyang 70 kaarawan, ay magiging simula ng kanyang pagakbang patungo sa katarungan at pagmamahal sa sarili. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, inalabas ang isa sa mga anak na si Rocky ang napakalaking cake na espesyal nilang ipinagawa para sa 70 kaarawan ni Nanay Raquel. Ang cake ay kulay puti, pinalamutian ng mga bulaklak na gawa sa icing at may nakasulat na, Happy 70th birthday, Nanay Raquel. Surprise, Nay! Sabi ni Ellen habang maingat na inilalapag ang cake sa gitna ng lamesa. Lahat ay nagpalakpakan, kahit halatang pilit lang ang ngiti. Ang ganda ng cake, Ellen. Talagang pinaka-custom made mo pa yan, ano? Wika ni Charmaine habang tumatawa, pero may lihim na ngisi sa labi. Lahat ng anak ay nagpasipalagsahan sa pagbati at pagpuri sa cake. Pero si Josie tahimik lamang na nakamasid sa mga galaw nila. Alam niya na may kakaiba. Hindi niya malimutan ang sinabi ni Alina noong nakaraang araw. Kaya naman, naging mas mapagmatsyag siya. Habang abala ang magkakapatid sa pag-aasikaso ng kandila at paghahanda ng larawan, sinigurado ni Josie na hindi nawawala sa paningin niya ang cake. Napansin niyang tila may palihim na bulungan sina Rocky at Charmaine habang patuloy ang kasiyahan. Nang lapitan niya si Alina para laalalayan sa pag-ayos ng kandila, narinig niya mahinang sabi nito kay Rocky. Sigurado ka ba sa nilagay mo? Walang palpak, ha? Tumayo ang balahibo ni Josie sa narinig. Hindi siya nagpahalata pero agad siyang nag-isip ng paraan. Sa pagkakataong yon, nagdesisyon siyang kumilos. Habang abala ang lahat, palihim niyang kinuha ang cake at pinalitan ito ng isang kahalintulad na cake na naihanda niya na kanina pa sa kusina. Salamat sa kusinera, bulong niya sa sarili, habang binibigyan ng tahimik na utos ang staff ng bahay na ilabas ang pinalit niyang cake. Nang bumalik si Josie, hawak na ng magkapatid ang cake. Hindi nila napansin ang pagpapalit nito dahil abala sila sa pag-aayos ng kandila. Nang masindi na lahat ng kandila, lahat ng tao ay nagtipon-tipon na sa paligid ng lamesa. Happy birthday to you! Sabay-sabay nilang kanta, habang nakangiti si Nanay Raquel. Sa kabila ng naririnig niyang mga masakit na salita kanina, pinili niyang ngumiti. Ngunit hindi nawala sa isipan niya ang sakit na dulot ng narinig. Nay, hihipan mo na ang kandila, sabi ni Victor na pilit na ngumiti. Tumayo si Nanay Raquel, tumingin sa mga anak niya at sa huling pagkakataon, humiling bago hinipan ang mga kandila. Matagal siyang nananatiling nakapikit at tila sinisiguradong buo ang hiling niya bago ito gawing totoo. Pagkatapos ng kantahan, nagsimula na silang maghiwa ng cake. Pinangunahan ni Ellen ang pag-abot ng unang slice kay Nanay Raquel. Day, tikman niyo muna. Espesyal yan para sa inyo, sabi niya, pilit na binibigyan ng kasamang ngiti. Kumuha si Nanay Raquel ng maliit na peraso gamit ang tinidor at dahan-dahang isinubo ito. Lahat ng anak niya ay tila tahimik na nag-aabang at si Josie naman nakamasid lang sa gilid. Kunwari ay walang alam.
Senya si Nanay Raquel matapos nguyuin ng cake. Masarap! Salamat mga anak. Ngumiti ang mga anak niya, pero halatang nagkakatinginan. Parang may inaabangan. Ilang minuto ang lumipas pero walang nangyayari kay Nanay Raquel. Nakakain na ito ng maraming peraso ngunit wala ni bahagyang senyales na may mali sa kanyang pakiramdam. Habang kumakain, napansin ni Josie ang iritasyon sa mukha ng magkakapatid. Si Rocky ang unang bumulong. Sigurado ka bang tama yung ginawa mo? Tanong niya kay Charmaine. Oo, kaya nga ako naglagay, diba? Pero bakit parang wala namang nangyari? Sagot ni Charmaine na may halong inis. Pabulong din na sumingit si Ellen. Baka mali ang nilagay mo. Sa susunod, siguraduhin mong tama ang ginagawa mo. Narinig ni Josie ang bulungan pero hindi siya nagpahalata. Sa halip, tahimik siyang ngumiti sa sarili. Alam niyang napigilan niya ang masamang balak ng magkakapatid. Habang patuloy ang kasiyahan, walang kamalay-malay si Nanay Raquel sa masamang balak ng kanyang mga anak. Sa kabila ng kanilang pagpapanggap, kitang-kita sa kanyang kasiyahan na tila napalapit sa kanyang mga anak niya sa espesyal na araw na iyon. Habang nagliligpat na si Josie, tumingin siya kay Nanay Raquel at sinabing, Nay, masaya po ako na masaya kayo ngayon. Tumango si Nanay Raquel. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, alam niyang hindi magtatagal ang kasiyahang ito. Sa kabila ng mga ngiti at tawanan, ramdam niyang may mas malalim na sugat na kailangang harapin sa kanilang pamilya. Habang abala ang lahat sa pagkain at kwentuhan, tahimik na pinagmamasan ni Nanay Raquel ang kanyang mga anak. Sa bawat ngiti at tawa nila, alam niyang may itinatago silang lihim. Ngunit sa halip na maggalit, pinili niyang maging matatag. Nang matapos ang selebrasyon, tumayo siya tumingin sa kanilang lahat. Salamat sa pagpunta ninyo. Hindi ko akalaing magiging ganitong kasaya ang aking kaarawan. Sabi niya na ang boses ay puno ng emosyon. Walang nakakaalam, pero sa likod ng kanyang mga ngiti, isang plano na ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang katahimikan ng mansyon ay napuno ng alingaw-ngaw ng pag-uusap ni Nanay Raquel at Josie. Isang gabi matapos ang kaarawan ni Nanay Raquel, naupo si Josie sa tabi ng kama ng matanda. Bitbit ang isang tasa ng mainit na gatas. Nay, bungad ni Josie. Hindi ko pa rin po matanggal sa isip ko yung narinig natin ng birthday ninyo. Tumingin si Nanay Raquel kay Josie. Hindi nakapagsalita agad. Sa halip ay tumango siya. Pinapakita ang lalim ng iniisip. Josie, mahina niyang sabi. Ngunit sapat na upang magulat si Josie. Nay, pasensya na. Hindi pa rin po ako sanay na nakakarinig na kayo at nakakapagsalita. Talaga po bang naririnig niyo na ako? Tanong ni Josie, nagulat sa biglang pagbabago. Tumango si Nanay Raquel. Oo Josie, ilang linggo na. Hindi ko pa sinasabi sa'yo dahil gusto ko munang maunawaan ang lahat ng nangyayari. Pero nung narinig ko ang sinabi ng mga anak ko, hindi na natapos si Nanay Raquel ang sinasabi dahil tumulo na ang kanyang mga luha. Nay, wag niyo na pong isipin yun. Hindi po ninyo deserve ang ganun. Hinawakan ni Josie ang kamay na matanda. Sinusubukang pakalmahin ito. Pero kailangan po nating mag-ingat. May sasabihin po ako sa inyo. Tumingin si Nanay Raquel kay Josie. Halatang nag-aalala. Ano yon Josie? Yung cake po nung birthday ninyo, pinalitan ko. Pagtatapat ni Josie. Nakita ko po kasi ang kakaibang kilos ng mga anak ninyo. May narinig din po akong bulungan. Kaya pinalitan ko ang cake para makasigurado. Namutla si Nanay Raquel sa narinig. Ibig sabihin, totoong hinala ko. May plano sila sa akin. Pero bakit Josie? Bakit ba ito nila nagagawa? Mga anak ko sila. Ako naging nanay sa kanila. Tumulo ang luha ng matanda habang iniisip ang malalambing na sandali noong bata pa ang kanyang anak. Anong nagawa ko para magalit sila ng ganito? Nay, huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako, hindi ko kayo pababayaan. Pero kailangan po natin mag-isip ng plano.
Habang nag-uusap sina Nanay Raquel at Josie, nagtipon-tipon naman ang magkakapatid sa isa sa mga bahay nila para magplano. Galit na galit si Ellen habang kinakausap si Charmaine. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Arlene Mandolado from Kuwait and Antique. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ano ba, Charmaine? Siguraduhin mo naman ang mga plano natin. Bakit hindi naging effective yung ginawa natin sa cake? Ewan ko ba? Sagot naman ni Charmaine, eretadong-eretado. Baka maling dosage ang nailagay. Ginamit ko lang naman yung binigay ni Kuya Victor. So, ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Alina, halatang nawawala na ng pasensya. Unti-unti na lang natin siya. Suhestyon ni Rocky. Lagyan natin ng kaunting dosage ng laso ng pagkain niya para manghina siya. Huwag yung biglaan para mukhang natural lang ang pagkamatay niya. Bakit hindi na lang natin isahan para tapos ng problema natin? Galit na sagot naman ni Ellen. Paano kung makasuhan tayo ng murder? Hindi mo ba naisip yon? Sagot ni Rocky. Nagkatinginan ng magkakapatid. Tila nagkakasundo sa plano. Sa huli, tumango si Charmaine. Ako nang bahala. May kilala akong kasambahay sa mansyon na pwedeng maglagay ng lason sa pagkain ni Nanay Raquel. Sige, Charmaine. Sabihin mo sa kanya. Gawin niya lang ng dahan-dahan. Ayoko may makapansin. Utos ni Victor. Samantala, hindi pa rin nawawalang hinala ni Josie sa magkakapatid. Napansin niya na bawat beses na bumibisita sila kay Nanay Raquel, lagi silang may dalang pagkain. Hindi ito nakakawala sa kanyang paningin, kaya naman sa tuwing aalis sa mga ito, agad niyang tinatapon ang mga pagkain iniiwan nila. Nay, huwag po ninyong kakainin tong mga to. Ako na pong bahala. Sabi niya kay Nanay Raquel na nagtataka sa kilos si Josie ngunit nagtiwala na lang ito dito. Para hindi magduda ang magkakapatid, ginagawa ni Josie ng paraan na magmukhang kinakain ni Nanay Raquel ang mga dala nila. Minsan, binibigay niya ito sa mga kasambahay o sa mga alagang aso. Ngunit, hindi alam ni na Josie at Nanay Raquel na may kasambahay sa mansyon na binayaran ng magkakapatid para maglagay ng lason sa pagkain ng matanda. Si Rita, isang dalagitang katulong. Tinakot at inalok ng malaking halaga kapalit ng pagsunod sa utos. Rita, malaking pera to. Kaya mo nang mabayaran ng utang ng pamilya mo. Gawin mo lang ang sinasabi namin. Sabi ni Charmaine habang iniaabot ang sobre na naglalaman ng pera. Takot na takot si Rita ngunit napilitan siyang tanggapin ang alok. Sige po, pero sigurado po ba kayo na walang makakaalam? Siguraduhin mo lang na maingat ka. Huwag kang papahuli. Banta ni Ellen. Nagpatuloy ang pagpapanggap ng magkakapatid tuwing bumibisita sila kay Nanay Raquel. Laging may dala silang regalo o pagkain at todo ang pagpapakita ng kabaitan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, lalo lang naging mapagbantay si Josie. Nay, sabi ni Josie habang inihahain ang pagkain ni Nanay Raquel. Ako na pong bahala sa lahat ng kakainin ninyo. Huwag po kayo mag-alala. Tumango si Nanay Raquel. Bagamat tila wala naman siyang alam sa nangyayari, nararamdaman niyang may mga bagay na hindi sinasabi sa kanya. Isang araw, habang naghahain ng pagkain si Rita, nilapitan siya ni Josie sa kusina. Napansin ni Josie ang kaba sa kilos ni Rita. Rita, okay ka lang ba? Tanong ni Josie. Pinipilit yumiti upang hindi magmukhang naghihinala. Oo, Ate Josie. Sagot ni Rita na halos hindi makatingin sa kanya. Ngunit hindi ito nakaligtas kay Josie. Alam niyang may kakaiba sa kilos ng dalagita. Mula ng sandaling yon, lalong tumibay ang desisyon ni Josie na bantayan si Nanay Raquel.
Habang lumalala ang plano ng magkakapatid, hindi nila alam na unti-unti na ring nalalantad ang kanilang mga balak. Sa pagitan ng kanilang pamilya, ang lason na hindi lamang nasa pagkain, kundi nasa relasyon na lang lahat. Isang umaga, habang naghahanda ng agahan para kay Nanay Raquel, napansin ni Josie ang kakaibang kulay ng pagkain na inilagay ni Rita sa tray. Hindi ito katulad ng karaniwang kulay ng sabaw na laging gusto ni Nanay Raquel. Ang liwanag ng mata ni Josie ay agad na naganap ng sagot sa likod ng kakaibang detalye. Nay, hintay lang po muna. Biglang sabi ni Josie nang kukunin na ni Nanay Raquel ang kutsara. Bakit Josie? Mukhang masarap naman ang amoy ah. Tanong ni Nanay Raquel. Kunot noo habang nakatingin sa tray. Ako na lang po magluluto. Parang hindi po maayos itong pagkain. Sagot ni Josie. Pilit na nagpapakita ng mahinahong kilos. Ayaw niya magduda si Nanay Raquel pero ramdam niyang hindi mapalagay niyang damdamin. Dinala ni Josie si Nanay Raquel sa opisina ng mansyon. Doon niya tinawag ang isa sa mga security staff. Pwede po bang ipa-review yung CCTV sa kusina? May gusto lang po ako makita. Sabi ni Josie sa gwardya. Habang tinitingnan ng footage, bumalik ang kaba ni Josie nang makita si Rita, ang kasambahay na may kausap sa gilid ng kusina. Ibinibigay dito ng isang babae na naka-blouse at dark pants ang isang maliit na pakete. Sa sumunod na footage, ipinakita si Rita na naglalagay ng sangkap sa sabaw habang panay ang tingin sa paligid. Josie? Basag ng boses ni Nanay Raquel na tumayo mula sa upuan upang makita ang mga eksena sa monitor. Hindi maaari. Diyos ko, bakit naman ako ginaganito ng sarili kong pamilya? Niyakap ni Josie si Nanay Raquel. Ramdam ang pagyanig ng kanyang balikat habang umiiyak. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kailangan po nating maging matatag. Kinabukasan, tinawag ni Josie si Rita sa sala. Nakayuko ang kasambahay. Halatang kinakabahan. Rita, salamat sa serbisyo mo. Pero hanggang ngayon ka na lang. Malamig na sabi ni Josie. Pinipilit ang sarili na maging matatag. Ate Josie, sorry po, napilitan lang ako. Halos maiyak na sabi ni Rita. Alam ko. Pero hindi namin pwedeng isugal ang kaligtasan ni Nanay Raquel. Umalis ka na bago pa kami magbago ng isip. Dagdag ni Josie. Bagamat galit, pinili nilang hindi ipakulong si Rita. Alam nilang isa lang siyang biktima ng plano ng magkakapatid. Simula noon nagdesisyon si Nanay Raquel na sabayan ang laro ng kanyang mga anak. Binalik niya ang pagpapanggap na hindi pa rin siya nakakarinig. Tuwing dumarating ang magkakapatid, ipinapakita niya ang kanyang pagiging masayahin at mapagpasensyang ina. Kahit na unti-unti siyang sinisira ng nalaman niya. Nay, ito po. May dala kaming fruit basket para sa inyo. Bati ni Ellen habang pilit na humingiti. Salamat anak. Sagot naman ni Nanay Raquel sa senyas. Nagpapanggap na hindi niya pa rin naririnig ang sarkastikong tono ng boses nito. Sa likod ng kanyang ngiti, naglagay si Josie at Nanay Raquel ng mga recorder sa ilalim ng mga upuan at lamesa. Layunin nilang malaman ang sumunod na plano ng magkakapatid. Matapos ang pagbisita ng magkakapatid, agad nilang pinakinggan ang mga naitala ng recorder. Ang bagal naman ng epekto ng ginagawa natin, sabi ng isang lalaki, si Rocky, sa recording. Baka naman mali na naman yung dosage na nailagay noong huling beses, sagot ni Alina. Wala na tayong kasamang kasambahay, paano na natin gagawin to? Tanong ni Ellen. Kaya nga, dapat palitan na natin ang strategy. Basta, tsakin natin na nanghihina siya ng dahan-dahan. Dagdag pa ni Charmaine. Habang pinapapakinggan ni Nanay Raquel, nararamdaman niyang parang binabagsakan siya ng mundo. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang kanyang hikbi. Nay, huwag po kayo mag-alala. Alam na natin ngayon kung anong balak nila. Hindi po kayo pababayaan ng Diyos. Sabi ni Josie, hinahaplos ang likod ni Nanay Raquel. Habang lumilipas sa mga araw, napansin ni Josie na tila nangihina si Nanay Raquel. Kahit naligtas naman siya mula sa lason, nag-aalala, tinanong niya ito.
Nay, okay lang po ba kayo? Parang matamlay po kayo nito mga nakaraang araw. Sambit ni Josie habang inaalalayan si Nanay Raquel na makaupo. Ngumiti naman si Nanay Raquel. Pilit na nilalabanan ang kanyang nararamdaman. Oo, okay lang ako, Josie. Siguro dala lang to ng stress. Pero ikaw, salamat ha. Napakabait mo talaga. Hindi napigilan ni Josie ang pagluha. Nay, kayo na po ang parang nanay ko. Kaya gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayo. Mula sa simpleng yaya, naging tagapagtanggol si Josie ng isang ina na nilalason, hindi lamang ng kimikal, kundi ng kawalan ng pagmamahal ng sariling mga anak. Sa kabila ng lahat ng ito, nakuha nilang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang pagkakataong bawiin ang kontrol sa may kamay ng mga traidor. Ang araw-araw na buhay sa mansyon ay nagiging tahimik na labanan ng mga plano at pag-iwas. Ang magkakapatid ay panayang gawa ng mga hakbang upang maipagpatuloy ang kanilang layunin na makuha ang mana. Ngunit hindi nila alam na bawat galaw nila ay pinangungunahan na ni Josie at Nanay Raquel. Nay, ito po, may dala kaming herbal tea para sa inyo, sabi ni Victor, isang umaga habang nakangiti. Opo, sabi ng doktor maganda daw po ito para sa immune system ng mga seniors. Dagdag pa ni Alina, habang may ingat na inilalagay ang tasa sa harap ni Nanay Raquel. Kunwari, hindi napansin ni Nanay Raquel ang makahulugang tinginan ng magkakapatid habang hawak ang tasa. Habang tinitikman niya ang tsaa, pumasok si Josie sa sala. Kunwari ay may dalang bagong balita. Nay, sandali po muna. Tatawagin ko lang kayo sa kusina, may ipapakita po ako sa inyo. Wika ni Josie. Agad niyang kinuha ang tasa bago pa tuluyang mainom ni Nanay Raquel ang tsaa. Tumangulang si Nanay Raquel at sinunod si Josie. Sa kusina, tiningnan agad ni Josie ang laman ng tsaa at gamit ang isang maliit na testing kit na nabili niya na sigurong may kakaibang halo nga ang tsaa. Napapikit na lamang si Josie. Pilit na pinipigil ang galit. Nay, huwag po kayo mag-alala. Hindi nila magagawa ang gusto nila. Bulong ni Josie. Sinisiguradong mapoprotektahan niya si Nanay Raquel mula sa masasamang intensyon ng magkakapatid. Samantala sa isang sulok naman ng mansyon, nag-uusap ang magkakapatid. Bakit parang walang epekto? Hindi pa ba nangihina ang matandang yon? Tanong ni Ellen, halatang naiinis na. Baka nga kulang ang dosage. Baka naman hindi tamang pagkakadeliver ng mga food natin. Sagot ni Rocky habang umiiling. Ang bagal kasi ng proseso na to. Dapat talaga diretso na lang para tapos ang problema. Singhal naman ni Alina. Ngunit agad siyang sinaway ni Charmaine. Gusto mo bang makulong? Dahan-dahan lang para natural nga ang dating. Sambit pa ni Victor. Napansin naman nila ang kanilang bunso na si Charmaine na tahimik lang. Charmaine, ikaw nang bahala sa susunod. Ayusin mo to. Utos ni Ellen. Tumango naman si Charmaine. Ngunit halatang natatakot din sa plano. Sa susunod na tanghalian, may dala na naman si Charmaine na espesyal na pansit na siya raw mismo ang nagluto. Nay, ginawa ko to para sa inyo. Gusto ko po na matikman nyo kasi bagong recipe yung sinubukan ko. Sabi ni Charmaine habang nilalapag ang pagkain sa mesa. Ang iba niyang mga kapatid ay nagkatinginan. Halatang nag-aabang sa susunod na mangyayari. Habang naghahanda naman si Nanay Raquel na tikman ng pansit, biglang pumagitna si Josie. Nay, ako na pong kukuha para sa inyo. Teka lang, kukuha rin po ako ng kape. Dinala ni Josie ang tray sa kusina. At nang tiningnan niya ito na mabuti, ay napansin niyang kakaibang butil sa ibabaw ng pansit. Agad niyang tinapon ang pagkain sa basurahan at pinalitan ng bago. Pagbalik sa sala, ngumiti si Josie. Ito na pong pagkain ninyo, Nay. Nakita niya ang nananatili ang masayang ngiti ni Nanay Raquel. Ngunit alam niya ang tunay na takot sa likod ng ngiti nito. Hindi naman napansin ng magkakapatid ang masusing pagbabantay ni Josie. Lahat ng pagkain o iinumin na galing sa kanila ay sinisigurado niyang dumadaan muna sa kanyang pagsusuri. Ginagawa niya ito ng palihim upang hindi magduda ang magkakapatid.
Isang gabi, habang magkasama si Josie at Nanay Raquel sa opisina ng mansyon, nag-usap sila tungkol sa mga nangyayari. Josie, basag ni Nanay Raquel, habang umiiling at hawak ang isang maliit na larawan ni Efren, ang yumaong asawa. Paano ba naging ganito ang mga anak ni Efren? Hindi ko maintindihan kung saan ako nagkamali. Lumuha si Nanay Raquel habang iniisip ang mga nagdaang taon. Nagmahal lang naman ako, pero parang mali pa rin. Hinawakan ni Josie ang kamay ng matanda. Nay, hindi po ninyo kasalanan. Ang kasalanan po ay nasa kanila dahil pinili nilang naging ganit. Nagkaroon ng tahimik na sandali. Hanggang sa biglang ngumiti si Nanay Raquel. Josie, napakabuti mong tao. Mas anak pa nga kita kesa sa kanila. Halos maiyak si Josie sa sinabi ng matanda. Nay, gagawin ko po ang lahat para maprotektahan kayo. Hindi po kayo nag-iisa. Kinabukasan, maagang nagising si Nanay Raquel at tumawag sa kanilang abogado. Attorney Hernandez, may gusto akong ipabago sa testamento ko. Sabi ni Nanay Raquel sa kabilang linya. Ano po yun, Ma'am Raquel? Usisa ng abogado. Bahagyang gulat dahil sa maagang pagtawag ni Nanay Raquel. Gusto ko na ang lahat ng naiwan ko at ni Efren ay mapunta kay Josie. Nararapat lang. Siya ang totoong nag-alaga at nagmahal sa akin. Wika ng matanda. Buo ang boses ngunit may halong lungkot. Sigurado po ba kayo, ma'am? Alam niyo pong maaaring maging komplikado ito. Tanong ng abogado. Ngumiti si Nanay Raquel kahit walang nakakakita. Oo, gusto kong itama ang pagkakamali ng aking puso. Si Josie, siya ang karapat-dapat. Pagkatapos ng tawag, huminga ng malalim si Nanay Raquel. Ito ang unang hakbang para makuha niyang hustisya laban sa mga traidor na anak-anakan. Ang araw ay nagsimula ng tahimik ngunit puno ng emosyon. Iyon ang kaarawan ng yumaong si Tatay Efren, ang lalaking nagmahal kay Nanay Raquel sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa mansyon, puno ng dekorasyon ng dining hall, mga lobo, kandila, at mga litrato ni Tatay Efren na nakadisplay sa mesa. Ang mga anak ni Tatay Efren na nagsidatingan, dala ang kanilang mga formal na ngiti at kunwari ay masayang pagbate. Happy birthday sa langit, Dad! Miss na miss ka na namin ng mga anak at apo mo. Wika ni Ellen habang kunwaring nagpupunas ng luha. Nay, napakaganda ng setup ninyo. Alam ko masaya si Dad ngayon sa langit. Dagdag pa ni Victor, na halatang plastic naman ang tono. Nakangiti lang si Nanay Raquel habang tinitingnan ng bawat isa sa kanila. Sa tabi niya, tahimik si Josie ngunit nananatiling alerto. Alam niya na anumang oras ay maaaring may mangyari. Bago nagsimula ang kainan, nagdasal muna ang lahat para kay Tatay Efren. Si Rocky ang nag-lead ng panalangin. Panginoon, sana po ay gabayan ninyo si Papa sa inyong kaharian. Sana po ay magpatuloy ang pagmamahal niya sa amin kahit wala na siya rito. Pagkatapos ng dasal, nag-toast ang lahat gamit ang kanilang inumin. Kunwari ay masaya ang bawat isa, ngunit ramdam ang tensyon sa mesa. Habang kumakain, tumayo si Nanay Raquel. Dahilan upang tumahimik ang lahat. May gusto akong sabihin. Panimula niya. Medyo formal ang tono ng senyas at halatang kinakabahan ang magkakapatid. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo ngayong araw. Alam kong mahal ni Efren ang bawat isa sa inyo. Senyas niya. Nagkatinginan ng magkakapatid. Nagtataka sa biglang pagseseryoso ng matanda. Pagkatapos ay ngumiti si Nanay Raquel at binitiwan ng isang linya na nagpabago sa lahat. Alam niyo ba? Nakakarinig na ako. Nagulat ang lahat. Ano po? Sabay-sabay na tanong ng magkakapatid. Halatang hindi makapaniwala. Oo mga anak, matagal na.
Sabi ni Nanay Raquel habang umingiti ng banayad. At hindi lang yon, nakakapagsalita na rin ako. Tahimik ang mesa, walang makapagsalita. Si Ellen ay halatang nag-aalala. Si Rocky ay nag-iwas ng tingin. At si Alina ay pilit na umiti. Nay, nakakatuwa naman po yan. Ang galing-galing. Sabi ni Charmaine, halatang pilit na bumabawi. Lumapit ang magkakapatid at kunwaring yumakap kay Nanay Raquel. Ngunit ang sumunod na sinabi ng matanda ang tuluyang gumulat sa kanila. May isa pa akong ibabalita. Sabi niya habang inilalabas ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Tungkol ito sa mana ni Efren. Lahat ay tumahimik. Halos maririnig ang tunog ng bawat hininga. Maririnig na nila ang tungkol sa mana. Lahat sila ay naghihintay sa susunod na mga sasabihin ni Nanay Raquel. Matagal ko nang pinag-isipan to. Sabi ni Nanay Raquel, tingnan na ng bawat anak. At napagpasyahan ko na ang lahat ng ari-arian namin ni Efren, pati na ang lahat ng kanyang kayamanan, ay ibibigay ko kay Josie. Ano? Sigaw ni Ellen, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit kay Josie? Dagdag pa ni Alina. Halatang galit rin na dahil sa nalaman. Napatingin si Josie kay Nanay Raquel, halatang nagulat din. Nay, hindi ko po alam to. Bulong niya. Ngunit ginitian lang siya ng matanda. Nay, kami mga anak ni Dad. Bakit si Josie ang magmamana? Galit na tanong ni Rocky. Oo nga, kaming nararapat. Hindi ang yaya. Sino ba siya ay katulong lang naman siya? Ano na lang sasabihin ni Dad? Na namimigay tayo ng pera sa mga wala namang silbi? Dagdag pa ni Charmaine. Tahimik si Nanay Raquel habang pinapakinggan ang kanilang mga reklamo. Sa huli, tumayo siya, tiningnan sila ng diretso. Kayo mga anak ni Efren, oo. Pero si Josie ang nag-alaga sa akin. Siya ang nariyan sa oras na kailangan ko ng tulong. Siya ang nagmahal sa akin ng totoo. Pero Nay, palagi naman kaming bumibisita. Depensa ni Victor. Oo nga. Hindi ba't lagi kami nandito? Ano pa palang dapat namin gawin? Sabi ni Ellen, halatang nagpupuyos sa galit. Tumawa si Nanay Raquel, ngunit halatang may lungkot sa kanyang tinig. Bumibisita kayo, oo. Pero hindi dahil sa pagmamahal. Bumibisita kayo dahil gusto ninyong may masamang mangyari sa akin. Biglang inilabas si Nanay Raquel ang isang maliit na bag mula sa kanyang tabi. Binuksan niya ito at inilabas ang maliit na lalagyan ng pulbos na nakuha mula sa kasambahay. Ito, sabi niya habang pinapakita ang substance. Ito ang inilalagay ninyo sa pagkain ko. Akala niyo ba hindi ko alam? Nanlaki ang mga mata ng magkakapatid. Ano po yan? Tanong ni Charmaine, kunwari walang alam. Alam ko ang lahat. Sagot ni Nanay Raquel. Narinig ko ang mga usapan ninyo. Nakita ko kung paano ninyo pinilit si Rita na lagyan ang lasa ng pagkain ko. Akala niyo ba hindi ko kayo naiintindihan? Biglang lumuhod si Ellen. Nay, patawarin niyo po kami. Hindi po namin gustong gawin yon. Sumunod si Victor at Rocky. Nay, hindi na po mauulit. Hindi po namin sinasadya. Si Charmaine, na laging sunod-sunuran sa utos ng mas matanda sa kanya, ay humagulhol na rin. Nay, sorry po, hindi ko po gustong masaktan kayo. Tiningnan lang sila ni Nay Raquel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, pagtataka at labis na sakit. Mahal ko kayo mga anak. Pero hindi ko akalaing magagawa ninyo ito sa akin. Sabi niya na ang tinig ay puno ng kirot. Matapos ang emosyonal na sandaling yon, tumayo si Nanay Raquel at binitiwan ang huling salita. Ibibigay ko ang lahat kay Josie. Pero mahal ko pa rin kayo. At hindi magbabago yan. Ang yaman na hindi sukatan ng pagmamahal. Pero gusto kong malaman ninyo na si Josie ang nagbigay sa akin ng respeto at pagmamahal
na hindi ko tunay na naramdaman mula sa inyo. Tumango si Josie. Pilit na iniintindi ang bigat ng desisyon ni Nanay Raquel. Sa kabila ng lahat, ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa pag-alala kay Tatay Efren. Ito rin ay araw ng pagbubunyag ng katotohanan at isang araw ng pagtutuos kung paano magwawakas ang masalimuot na kwento ng pamilya. Ang mga araw pagkatapos ng kaarawan ni Tatay Efren ay tahimik ngunit puno ng emosyon para kay Nanay Raquel at Josie. Mas naging malapit sila sa isa't isa, lalo na't napagtibay ang kanilang relasyon matapos ang revelasyon tungkol sa mana at ang pagtatapat ni Nanay Raquel tungkol sa tunay na kulay ng mga anak ni Tatay Efren. Isang umaga habang abala si Josie sa pag-aayos ng hapagkainan, lumapit si Nanay Raquel at tahimik na umupo sa tabi niya. Josie, bungad ni Nanay Raquel habang hinawakan ng kamay ni Josie. Opo, Nay, sagot ni Josie na nakangiti, ngunit tila nag-aalala. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, sabi ni Nanay Raquel. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko inakalang may darating sa buhay ko na magmamahal sa akin ng totoo, nang walang hinihinging kapalit. Natigilan si Josie. Nay, wag niyo pong sabihin yan. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Kayo po ang parang nanay ko na rin. Malaking tulong po kayo sa akin at parte na po talaga kayo ng buhay ko. Napangiti si Nanay Raquel, ngunit may kirot sa kanyang mga mata. Hindi mo lang alam, Josie, kung gaano mo ako napasaya sa mga panahong narito ka. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas, lalo na nung akala kong wala nang nagmamahal sa akin. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang pag-uusap, may tinatago si Nanay Raquel na masakit na katotohanan. Ilang buwan nang nakalipas mula nang ma-diagnose siya ng isang bihirang autoimmune disease. Bagamat hindi ito cancer, ang kanyang kondisyon ay unti-unti nagpapahina sa kanyang immune system. Walang lunas para dito. At ang treatment ay magbibigay lang ng kaunting oras sa dagdag, ngunit puno ng hirap at sakit. Palihim na nagpupunta si Nanay Raquel sa doktor. Sa huli, pinili niyang wag nang ituloy ang treatment. Doc, gusto kong gamitin ang natitirang oras ko ng masaya. Ayoko na mahihirapan. Ayoko na masaksihan nilang paghihirap ko. Wika niya sa doktor. Ang doktor, bagamat nag-aalala, ay iginalang ang desisyon ni Nanay Raquel. Raquel, importante na ipaalam mo ito sa pamilya mo. Hindi magiging madali, pero dapat ay malaman nila. Ngunit umiling si Nanay Raquel. Hindi, Doc. Hindi pa ngayon. Kapag dumating na ang tamang oras, saka ako sasabihin. Habang tumatagal, napansin ni Josie na para bang mas madalas na mapagod si Nanay Raquel. Bagamat sinabi ng doktor na maayos ang kalusugan niya, may mga pagkakataon na tila nangihina ito. Isang gabi, habang inaakay ni Josie si Nanay Raquel papunta sa kwarto nito, hindi niya napigilang itanong. Nay, sigurado po ba kayong okay lang kayo? Parang napapansin ko po kasi na madalas kayong mapagod. Puno ng pag-aalalang tanong ni Josie sa matanda. Ngumiti naman si Nanay Raquel. Pilit na itinatago ang tunay na nararamdaman. Okay lang ako, Josie. Siguro ay dala ng ito ng edad. Ang mahalaga, naririto ka para alalayan ako. Kaya salamat, ha? Isang araw, dumating ang resulta ng huling medical test ni Nanay Raquel. Habang binabasa ito ng doktor, napailing siya. Raquel, ang mga resulta ay nagpapakita ng mas mabilis ng humihina ang katawan mo kaysa sa inaasahan. Wika ng doktor sa malumanay na tono. Pasensya ka na, Raquel. Kung tinanggap mo ang treatment, may tsansa pa tayong mapigil ang pagkalat ng sakit. Pero alam ko rin na kaya ka tumanggi ay dahil mas mahihirapan ka lang at your age. Tumangulang si Nanay Raquel, tila handa na sa balita. Alam ko, Doc. Pero salamat. At least alam kong nagawa ko ng dapat kong gawin. Lumabas si Nanay Raquel mula sa klinik ng may tahimik na kasiyahan. Alam niyang unti-unti na siyang humihina. Ngunit sigurado siyang maiiwan niya si Josie sa tamang kalagayan. Habang nag-iisa naman sa kanyang kwarto, isang gabi napaisip si Nanay Raquel tungkol sa kanyang buhay. Tumingin siya sa litrato ni Tatay Efren sa bedside table.
Efren, alam kong hinihintay mo na ako. Pero sa ngayon, kailangan ko munang tapusin ang mission ko rito. Sana proud ka sa akin. Habang iniisip niya si Tatay Efren, pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang sabihin kay Josie ang lahat, ngunit ayaw niyang bigyan ito ng dagdag na alalahanin. Kinabukasan, nagpa siya si Nanay Raquel na magdaos ng simpleng merienda kasama si Josie. Nagluto naman si Josie ng paborito nitong champorado tuyo at magkasama nilang tinapos ang hapon sa kwentuhan at tawa. Habang nagkakwentuhan, biglang hinawakan ni Nanay Raquel ang kamay ni Josie. Josie, salamat ha. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Nay, ako nga po dapat magpasalamat sa inyo. Hindi ko po akalain na may taong tatanggap sa akin ng buo katulad ninyo. Sagot ni Josie habang nakatingin ng direkta kay Nanay Raquel. Swerte ako at inalagaan mo ako, Josie. Hay, sana lang talaga makahanap ka rin na mag-aalaga naman sa'yo at makilala ko sana bago ko makasama si Efren sa langit. Si Nanay naman kung ano-anong sinasabi. Huwag po kayong ganyan, matagal-tagal pa po tayong magsasama. Nakangiting sabit ni Josie. Ngunit sa kabila ng kanilang masayang sandali, may bigat sa puso ni Nanay Raquel. Alam niyang darating ang panahon na mawawala na siya. Ngunit umaasa siyang maiiwan niya si Josie ng mas matibay at masanda sa buhay. Sa gabing yon, habang nakahiga, muling tumingin si Nanay Raquel sa litrato ni Tatay Efren. Handa na ako sumama sa iyo, Efren. Kaunti na lang. Hindi niya alam kung kailan darating ang oras na yon. Ngunit sigurado siyang maiiwan niya na si Josie na puno ng pagmamahal at alaala ng isang pamilyang tunay na nagmamalasakit. Habang nakaupo sa kanyang rocking chair, isang tahimik na gabi, si Nanay Raquel ay tuluyang nagbalik tanaw sa kanyang nakalipas. Sa mga kwento ng pagmamahalan, pagkakaibigan, at sakripisyo na hindi kailanman nalaman ng mga anak ni Tatay Efren. Dalaga pa lamang si Raquel nang makilala niya si Efren sa isang town fiesta sa kanilang probinsya. Si Efren na masayahin at palabirong binata ay agad na nahulog sa masipag at magiliw na si Raquel. Naging magkaibigan sila, palaging magkasama at laging nagkakwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay. Ngunit sa kabila ng damdaming unti-unting lumalalim, pinili ni Raquel na ilayo ang sarili kay Efren. Gusto niyang bigyan ng focus ang kanyang pag-aaral at negosyo. Isang maliit na tindahan na pangarap niyang palaguin upang maiangat ang kanilang pamilya. Efren, ang puso ko ay nasa pamilya ko muna. Ayokong pilitin ang sarili kong magmahal kung hindi ko kayang magbigay ng buo. Ang sabi ni Raquel noong huling pag-uusap nila bilang magkasintahan. Bagamat masakit, iginalang ni Efren ang desisyon ni Raquel. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay at kalaunan ay nakilala ang babaeng magiging ina ng kanyang mga anak. Hindi naasahan na nag-cross ang landas ni Raquel at ang magiging asawa ni Efren, si Estela, sa isang women's group sa bayan. Mabilis silang naging magkaibigan dahil sa kanilang parehong hilig sa negosyo at charity work. Lingid sa kaalaman ni Estela, si Raquel ang unang minahal ni Efren. At lingid sa kaalaman ni Raquel, si Estela pala ang babaeng pinili ni Efren na maging katuwang niya sa buhay. Sa kabila ng pagkakaibigan nila, dumating ang isang matinding pagsubok. Nagkasakit si Estela sa kidney at nangailangan ng transplant. Sa kabila ng kanyang tahimik na damdamin para kay Efren, si Raquel ang nagkusang magbigay ng isa sa kanyang kidney upang mailigtas si Estela. Kaibigan kita, Estela. Ayoko mawala ka sa mga anak mo, sabi ni Raquel habang nakahiga sa hospital bed matapos ang operasyon. Ilang taon pagkatapos ng operasyon, muling bumalik ang sakit ni Estela. Sa pagkakataong to, hindi na kaya sagapin ang kanyang buhay. Sa huling mga araw ni Estela, tinawag niya si Efren at nagpaalam ng maayos. Efren? Mahina niyang sabi hawang-hawak ang kamay ng asawa. Kapag nawala ako, gusto kong hanapin mo si Raquel. Alam kong siya ang una mong binahal. Gusto kong siyang makasama mo sa huling taon ng buhay mo.
Bagamat labag sa kalooban ni Efren na pag-usapan ng posibilidad ng pagkawala ni Estela, iginalang niya ang huling hiling ng asawa. Makaraan ng ilang taon, nagkitang muli sina Efren at Raquel sa isang business seminar. Matagal silang nag-usap. Muling binuksan ang mga alaala ng nakaraan at unti-unti nagpatuloy kung saan sila tumigil noon. Sa kabila ng kanilang edad, pinili nilang subukan ang pagmamahala nila. Sa pagkakataong to bilang dalawang tao na mas matanda, mas matalino at mas handang mahalin ang isa't isa. Sa tulong ni Raquel, muling lumago ang negosyo ni Efren. Mas lumawak ito kesa noon at nagkaroon siya ng bagong sigla sa kanyang huling mga taon. Ngunit ang pagmamahala nila ay hindi naging madali. Hindi matanggap ng mga anak ni Efren si Raquel na iniisip nilang inagaw nito ang ama mula sa kanilang ina. Hindi nila alam ang kwento at ng sakripisyo at pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang babae sa buhay ni Efren. Bumalik ang alaala ni Raquel habang nakatingin siya sa larawan ni Efren sa ibabaw ng mesa. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya lubos na napalapit sa mga anak ni Efren. Ngunit hindi niya ito kinimkim sa kanyang puso. Siguro Efren, kaya sila nagkakaganyan ay dahil hindi nila ako lubos na kilala. Siguro nangungulila lang sila sa kanilang ina. Mahina niyang sabi habang pinapahid ang luha sa pisngi. Alam niyang darating din ang araw na malalaman ng mga anak ni Efren ang katotohanan. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang maiwan niya si Josie na ligtas at maayos ang buhay. Noong gabing yon, nagsimulang magsulat si Raquel ng liham para sa kanyang mga anak-anakan. Mahal kong mga anak, hindi ko alam kung mababasa ninyo ito sa tamang oras, pero nais kong malaman ninyo ang tunay na kwento. Hindi ako narito upang agawin ng inyong ama. Minahal ko si Efren bago pa man siya naging asawa ng iyong ina. Ngunit mas minahal ko siya nung ipinakita niya kung gaano niya kayo kamahal. Habang sumusulat ay tumutulong luha ni Raquel. Alam niyang maaaring hindi nila agad tanggapin ang kanyang mga salita. Ngunit umaasa siya sa darating na panahon. Maiintindihan nila ang lahat. Matapos ang pagsusulat, tumayo si Raquel at muling tiningnan ang larawan ni Efren. Gusto na kitang makasama, Efren. Pero kaunti na lang. Tapos na ang misyon ko. Bigla niyang naramdaman ng tila presensya ng kanyang mahal. Isang faint na imahe ni Efren ang nakita niya sa may bintana. Nakangiti sa kanya. Efren, tawag niya. Ngunit nang ilapit niya ang kanyang kamay na wala ang imahe. Napangiti si Raquel. Alam niyang ito ang paraan ni Efren ng pagsasabing darating din ang oras upang muling magsama. Sa gabing yon, natulog si Raquel na may kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang nagawa niya na ang lahat para maipakita ang pagmamahal at sakripisyo. Hindi lamang para kay Efren, kundi pati na rin sa kanyang mga anak. Isang tahimik na umaga, tulog pa ang buong mansyon nang magising si Josie. Kagaya ng kanyang nakasanayan, naganda siya ng mainit na kape at dumiretso sa kwarto ni Nanay Raquel upang gisingin ito. Ngunit pagdating niya sa kwarto, napansin niya ang napakatahimik. Nakahiga si Nanay Raquel, tila payapang natutulog. Ang mukha nito ay may bahagyang pagngiti. Nay, tawag ni Josie at bahagyang inalog ang balikat ng matanda. Ngunit walang tugon. Nay, umaga na po, gising na po tayo. Nako, hindi niyo na maaabutan ng grasya. Pilit na inulit-ulit ni Josie ang pagtawag. Mas malakas, mas mariin. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi gumagalaw si Nanay Raquel. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig. Napahugulhol habang yakap ang malamig na katawan ng matanda. Nang maiparating ang balita sa magkakapatid, isa-isang dumating ang mga ito sa mansyon. Merong halatang nagulat, merong natameme, at may mga nagpupunas ng luha. Kahit papilit nilang tinatago ang totoong damdamin. Habang naroroon ang magkakapatid, naramdaman nila ang bigat ng kanilang mga konsensya. Hindi nila kailanman tinanggap si Nanay Raquel, kahit pa ito ay nagpakita ng pagmamahal sa kanila. Ang alitan sa loob ng kanilang pamilya ay hindi na maitago, lalo na ngayong wala ng matandang kanilang inaapi. Sa ospital, lumabas ang opisyal na ulat mula sa doktor ni Nanay Raquel.
Sa records na bunyag na matagal nang alam ni Nanay Raquel na may malala siyang autoimmune disease. Sa kabila ng mga posibilidad na mahabaan pa ang kanyang buhay sa pamamagitan ng agresibong gamutan, mas pinili niyang wag nang magpagamot. Hindi ko na sinubukan pang labanan. Ayoko makita ninyo akong naghihirap. Nakasulat sa tala mula sa mga huling konsultasyon niya. At naroon din sa hospital records ang hindi nila inaasahan. Ang kasaysayan sa pagitan ni Nanay Raquel at ang yumao nilang ina na si Estela. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong tumatama sa puso ng bawat anak ni Efren. Isa-isang napaiyak ang magkakapatid. Lubos ang kanilang pagsisisi. Kung alam lang namin. Kung nalaman lang namin. Paulit-ulit nilang sinasabi, ngunit alam nilang wala nang magbabago at huli na ang lahat. Pagkalibing kay Nanay Raquel, tinawag ang lahat ng magkakapatid pati na rin si Josie sa opisina ng abogado. Sa sala ng opisina nang ibabaw ang katahimikan. Ang magkakapatid ay halatang tensyonado. Samantalang si Josie naman ay tila wala sa sarili. Abala sa pagpipigil ng kanyang luha. Lumabas ang abogado na may dalang sobre at ilang dokumento. May iniwan si Nanay Raquel para sa inyo. Anunsyo ng abogado. Agad na nagkatinginan naman ang magkakapatid. Hindi kami naghahabol ng mana. Biglang sabi ni Alina, ang panganay. Pagkatapos ng lahat ng nagawa namin, hindi yan nararapat. Tumango ang abogado at sinabing, alam ni Nanay Raquel na ganito ang magiging reaksyon ninyo. Ngunit may iniwan siyang mga habilin at sulat para sa inyong lahat. Tumayo ang abogado at lumapit sa kanila at iniabot ang isang sobre na naglalaman ng liha mula kay Nanay Raquel. Habang hawak ito ni Alina, tahimik silang lahat. Parang hindi alam kung dapat bang buksan iyon. Hindi mo ba bubuksan? Tanong ni Josie, basag ang boses. Baka gusto niyang marinig ninyo ang mga huling salita niya. Sa may bigat na paghinga, dahan-dahang binuksan ni Alina ang sobre at inilabas ang sulat. Habang binabasa ni Alina, tahimik na nakikinig ang lahat. Ang tinig ay nanginginig habang binibigkas ang bawat salita na nilalaman nito. Mahal kong mga anak, hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa bawat sandaling kasama ko kayo, palagi kong ginugusto na maging mabuting ina sa inyo. Ngunit alam kong hindi naging madali para sa inyong lahat na tanggapin ako sa inyong buhay. Naiintindihan ko yon. Hindi ko layuning agawin si Efren mula sa inyo o sa inyong ina. Sa totoo lang, minahal ko ang inyong ina, gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Magkaibigan kami noon, at siyang naging daan kung bakit kami muling nagkita ng iyong ama. Siya mismo humiling na samahan ko si Efren sa huling bahagi ng kanyang buhay. Mga anak, gusto kong malaman ninyo na kahit kailan, hindi ako nagtanim ng galit sa inyo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, minahal ko kayo ng parang tunay kong mga anak. Ang sakit na naranasan ko sa inyong mga salita at kilos ay wala sa katiting kumpara sa pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko alam kung kailan nyo ito mababasa, pero umaasa ako na sa paglipas ng panahon, mauunawaan ninyo ako. Ang iniwang yaman na ibinigay ko kay Josie hindi para parusahan kayo, kundi para siguraduhin magpatuloy ang mga pangarap namin ni Efren. Ngunit gusto kong malaman ninyo na ang iniwan kong pagmamahal ay para sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Sana'y dumating ang araw na mapatawad ninyo ang inyong sarili at magpatawad kayo sa isa't isa. Ang inyong ina, Raquel. Habang binabasa ni Alina ang liham, unti-unting bumigay ang damdamin ng magkakapatid. Isa-isa silang napaiyak at walang salitang nasabi kundi ang kanilang labis na pagsisisi. Napakabait niya. Napakasama natin, ang sabi ni Charmaine. Hindi natin deserve ang pagmamahal niya. Dagdag naman ni Rocky na siyang lumuha na rin. Sorry, Nay. Patawarin mo kami. Samantala si Josie ay tahimik namang nakatingin sa magkakapatid. Hindi siya nagsasalita. Ngunit ang bigat ng tagpo ay naramdaman niya sa kanyang puso.
Tumayo siya at nagpaalam ng maayos at iniwan ang magkakapatid upang mag-usap. Habang papalabas si Josie sa opisina, naramdaman niya ang bigat ng pagkawala ni Nanay Raquel. Ngunit alam niya sa kanyang puso na ang lahat ng ginawa niya para kay Nanay Raquel ay mula sa wagas na pagmamahal at malasakit. Sa mga sumunod na araw, tahimik na nagluksa ang magkakapatid. Unti-unti nilang napagtanto ang tunay na halaga ni Nanay Raquel sa kanilang buhay. Sa bawat alaala, nakita nila kung paanong sa kabila ng kanilang galit at pagtataboy, walang ibang ginawa si Nanay Raquel kundi ang magmahal. Sa isang bihirang pagkakataon, nagtipon-tipon na magkakapatid sa mansyon. Sa harap ng larawan ni Nanay Raquel at Tatay Efren, sabay-sabay silang nagdasal at humingi ng tawad. Hindi lamang kay Nanay Raquel, kundi pati na rin sa kanilang ina't ama. Hindi man nila maibabalik ang panahon, nagsimula silang ipasa ang mga aral ni Nanay Raquel sa kanilang sariling pamilya. Sa bawat pagkakataon, palagi nilang inaalala ang mga habilin at pagmamahal ng kanilang pangalawang ina. Sa wakas, nahanap na rin nila ang kapayapaan. Isang kapayapaan na niiwan ni Nanay Raquel bilang pamana. 5 taon ang lumipas mula nang pumanaw si Nanay Raquel at sa paglipas sa mga taon, marami nang nagbago sa buhay ng magkakapatid. Mula sa dating mapurol nilang samahan, natutunan nilang magkaisa sa mga bagay na mahalaga. At unti-unti silang nagpatuloy sa kanilang buhay. Dalang mga aral at alaala ng kanilang yumaong ina at ama. Sa isang tahimik na hapon, muling nagtipon ng magkakapatid upang gunitain ang kanilang mga magulang. Sa gitna ng malawak na hardin ng sementeryo, nakatayo ang 3 puntod. Ang kay Tatay Efren, ang kay Nanay Raquel, at ang kanilang ina. Hindi makalilimutan ng magkakapatid ang habili ni Nanay Raquel na nakasaad sa liham nito 5 taon na nakaraan. Bagaman ang karamihan ng yaman na iniwan kay Josie, may bahagi rin na itinakda si Nanay Raquel para sa kanila. Isang pondo na dapat nilang gamitin sa makabuluhang paraan. Sa pagtutulungan ng magkapatid, nagpasya silang itayo ito ng isang charitable foundation sa pangalan ni Efren at Raquel. The Efren, Estela and Raquel Memorial Foundation, na nakatuon sa pagtulong ng mga nangangailangan, mga kabataang walang kakayahang mag-aral, mga pamilyang nangangailangan ng tulong medikal at mga matatandang napapabayaan. Sa bawat proyekto ng foundation, nararamdaman nila ang presensya ni Nanay Raquel. Para bang naroon ito, nakaalalay, pinagmamasa ng kanilang pagsisikap. Ito na ang naging misyon ng magkakapatid. Isang paraan ng kanilang pagtubos at paggalang sa alaala ng kanilang pangalawang ina. Habang naglalakad sa sementeryo, isa-isa silang tumigil sa puntod ng kanilang ina. "Nay, nandito kami ulit," sabi ni Alina habang inilalapag ang puting bulaklak sa puntod. "Sensya na kung medyo matagal bago kami nakadalaw. Alam naman naming magkasama na kayo ngayon ni na Mom at Dad." Napabuntong hininga si Rocky. "Nay, pasensya ka na rin sa amin. Sana nung buhay ka pa na ipakita namin kung gaano ka namin kamahal. Hanggang ngayon nagsisisi pa rin po kami." Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nilipat nila ang kanilang atensyon sa puntod ni Tatay Efren. "Mom, Dad, maraming salamat sa lahat," ani Charmaine ang bunso. "Hindi namin ito mararating kung hindi dahil sa inyo ni Nanay Raquel." Sa gitna ng 3 puntod, napatitig silang lahat sa marmol na lapida ni Nanay Raquel. "Siya talagang nagturo sa atin kung anong ibig sabihin ng tunay na pagmamahal," sabi ni Ellen habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Hindi ko akalain na kaya niya tayong mahalin ng ganito, kahit gaano kalaki ang mga kasalanan natin sa kanya," dagdag pa ni Victor. "Alam ko nung una, hindi natin siya tinanggap," sabi ni Charmaine na bahagyang nanginginig ang boses. "Pero ngayon naiintindihan ko na. Lahat ng ginawa niya para sa atin ay pagmamahal. Kahit noong hindi pa natin siya kayang mahalin pabalik." "Tama na," sabi ni Alina pilit na ngumiti. "Hindi na rin niya gugustuhin magtalo pa tayo. Ang importante, natutunan natin ang mga aral niya." Habang nakatayo sa harap ng puntod ni Nanay Raquel, binalikan nila ang mga alaala ng kanilang mga magulang.
Sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, ramdam nilang napatawad sila. Sa kanilang puso, alam nilang pagmamahal ni Nanay Raquel ay walang hangganan. Naglakad si Alina papunta sa isang maliit na kahon na dala nila. Binuksan iyon at inilabas ang isang maliit na larawan. Larawan iyon ng kanilang pamilya kasama si Nanay Raquel. Isang litrato mula sa huling selebrasyon ng Pasko na magkasama silang lahat. Inilagay niya ito sa tabi ng puntod ni Nanay Raquel. Kayo pa rin ang pamilya namin, Nay. Bulong ni Ellen. At palagi kayo nasa puso namin. Hindi nagtagal ay dumating si Josie sa sementeryo. Nakita niyang magkakapatid na nakatayo sa harap ng puntod ng kanilang ina, ama at Nanay Raquel. Bagaman nahihiya pa rin ang magkakapatid sa kanya dahil sa mga nangyari noong araw, sinalubong siya ni Alina ng isang yakap. Josie, salamat, sabi ni Alina na puno ng sinseridad ang boses. Salamat sa pagmamahal mo kay Nanay Raquel. Tumango si Josie, pilit na umingiti kahit punong-puno ng lungkot ang kanyang puso. Ang mahalaga, lahat tayo ay natutong mahalin siya. Bago sila umalis sa sementeryo, sabay-sabay silang nagdasal para sa kanilang mga magulang. Sa kanilang panalangin, humiling sila ng kapatawaran at kapayapaan at ang lakas upang ituloy ang mga pangarap ni Nanay Raquel. Habang papalayo sila, naramdaman nila na parang nakatingin mula sa langit sina Tatay Efren at Nanay Raquel. Pinagmamasdan sila at masayang-masaya sa pagbabago ng kanilang mga anak. At sa ilalim ng liwanag ng araw, nagpatuloy sila sa kanilang buhay. Dalang pagmamahal at aral na iniwan ni na Efren at Raquel. 5 taon din matapos ang pagpanaw ni Nanay Raquel ay tuluyang nagbago ang buhay ni Josie. Kung noon ay isa siyang yaya na tahimik na naglilingkod at nagmamalasakit sa isang pamilya na hindi siya lubos na tinatanggap. Ngayon ay isa na siyang matagumpay at mapagkakatiwalaang tagapagmana ng yaman na iniwan ni Nanay Raquel. Sa tulong ng yaman na iniwan sa kanya ni Nanay Raquel, nagtayo si Josie ng negosyo na may layuning tumulong sa mga nangangailangan, lalo na ang mga tulad niyang minsan naging kasambahay. Ang negosyo hindi lamang lumago kundi naging isang inspirasyon sa marami. Nagbukas siya ng isang chain ng community restaurants na nag-aalok ng abot-kayang pagkain para sa mahihirap at nagbibigay din ng trabaho sa mga kabataan at single mothers. Pinangalanan niya itong Raquel's Table bilang pagbubugay sa kanyang mahal na Nanay Raquel. Sa bawat bukas ng pinto ng kanyang mga kainan, nakikita niyang pagmamahal ni Nanay Raquel na parang sinasalamin ng mga masayang mukha ng mga tao. Dahil sa kanyang mga proyekto, kinalala si Josie ng iba't ibang organisasyon. Minsan, habang dumadalo siya sa isang awarding ceremony, napansin niyang magkakapatid na sina Victor, Ellen, Rocky, Alina at Charmaine sa audience. Ngumiti siya sa kanila. Sinuklaan naman ito ng isang palakpak at ngiti ng mga kapatid na ngayon ay tinuturing niya ng kapamilya. Josie, you deserve all of this, sabi ni Alina matapos ang seremonya. Kung hindi dahil kay Nanay Raquel, hindi ko ito mararating. Tugon naman ni Josie. At dahil din sa inyo, natutunin ko ang halaga ng pagtanggap at pagpapatawad. Isang araw, habang abala si Josie sa pamamahala ng kanyang negosyo, nakatanggap siya ng isang message sa Facebook mula sa isang dating kaibigan ng kabataan niya. Ang message ay mula kay Marco, ang matalik niyang kaibigan nung sila'y nag-aaral pa lamang. Josie, maaari ba tayong magkita? May isang bagay sana akong gustong sabihin sa'yo. Bagaman nagdadalawang isip, nagpa siyang pumunta. Sa isang maliit na cafe sa Maynila, muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Si Marco, na ngayon ay isang arkitekto na, ay hindi itinago ang kanyang pagkatuwa nang makita si Josie. Ang tagal natin hindi nagkita, sabi ni Marco, sabay abot ng kamay ni Josie. Oo nga, sagot naman ni Josie na nakangiti. Ang dami nang nangyari sa buhay ko. Habang nagkukwentuhan, napansin ni Josie na may kakaibang ningning sa mga mata ni Marco. Isang damdaming tila matagal nang inilihim. Hindi nagtagal, inamin na nga ni Marco ang matagal niya nang nararamdaman. Josie, mahal kita noon pa man. Pero alam ko may mga pangarap kang dapat tuparin.
Kaya hindi ko iyon sinabi. Pag-amin niya. Napatitig si Josie kay Marco at sa kanyang puso, nararamdaman niyang kasimplihan ng sandali. Isang sandali na matagal niya nang hinihintay na hindi niya namamalayan. Mula noon, naging madalas ng pagkikita ni na Josie at Marco. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting natutunan ni Josie na bigyan ng sarili ng pagkakataong lumigaya. Sa tulong ni Marco, natutunan niya rin na magpahinga, mag-enjoy sa buhay at magtiwalang muli. Isang taon pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, nag-propose si Marco kay Josie sa isang charity event na inorganisa ni Josie para sa Raquel's Table. Sa harap ng maraming tao, lumuhod si Marco at sinabi ang pinaka-nakakakilig na linyahang narinig ni Josie sa tanang buhay niya. Josie, ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng bagay. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong gumawa ng mabuti sa mundo. Will you marry me? Hindi napigilan ni Josie ang kanyang mga luha. Tumango siya at niyakap si Marco ng mahigpit. Habang pumapalakpak ang lahat ng tao sa paligid nila, nagkaroon sila ng isang simple ngunit makabuluhang kasal. Sa gitna ng hardin na puno ng bulaklak, kinasal sila sa harap ng kanilang malalapit na kaibigan, pamilya at mga taong mahahalaga sa kanila. Sa araw ng kasal, tumayo si Alina bilang isa sa mga abay ni Josie. Kasama sina Ellen at Charmaine, habang sina Rocky at Victor naman ay nasa audience. Kasama rin ang kanika nilang mga pamilya. Habang pinapanood nila si Josie na naglalakad patungo sa altar, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang koneksyon na hindi batay sa dugo, kundi sa pagmamahal, sakripisyo at malasakit. Josie, kung nasan man si Nanay Raquel ngayon, sigurado ako masaya siya para sa'yo. Bulong ni Charmaine. Sa pagkatapos ng seremonya, napatingala si Josie sa langit. Para bang nakatingin siya sa isang taong mahalaga sa kanya. Salamat, Nay. Bulong niya. Dahil sa'yo, natutunan kong magmahal at tanggapin ang pagmamahal. Sa mga sumunod na taon, nananatiling masaya si Josie kasama si Marco, habang ipinagpapatuloy ang misyon ni Nanay Raquel na tumutulong sa kapwa. Sa bawat takbang nila sa buhay, dala-dala nila ang aral ng pagmamahal, pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At sa wakas, natagpuan ni Josie ang kanyang masayang wakas, isang buhay na puno ng pagmamahal, pamilya at layunin. Ilang taon na makalipas ang kasal ni Josie at Marco, ang mundo ay naging mas maliwanag na lugar para sa mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi lamang nagtagumpay ang kanilang negosyo at mga proyekto, kundi pati ang pagmamahal at pagpapatawad na itinuro ni Nanay Raquel, nagpatuloy sa mga henerasyon ng kanilang pamilya. Sa bayan kung saan unang itinayo ni Josie ang Raquel's Table, ang komunidad ay mas naging malapit. Ang mga dating hindi magkakakilala ay naging magkakaibigan. Salamat sa mga libreng workshop at community events na isinulong ni Josie. Nagkaroon ng annual Raquel's Day kung saan ang mga tao ay nagtitipon-tipon upang magbahagi ng mga kwento ng pagmamahalan at kabutihan. Pinamumunuan ito ni Josie at Marco, kasama magkakapatid na sina Victor, Ellen, Rocky, Alina at Charmaine na ngayon naganap na ring bahagi ng pamilya ni Josie. Hindi ko akalaing mararamdaman ko ulit ang ganitong kasiyahan, sabi ni Charmaine habang nagliligpit ng mga upuan matapos ang isang event. Josie, salamat dahil tinanggap mo pa rin kami. Hindi ko naman kayang talikuran ng pamilya ni Nanay Raquel dahil pamilya ko na rin siya. Sagot naman ni Josie na may ngiti. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo. At saka sigurado akong ito rin ang gusto niya. Sa tahanan ni na Josie at Marco, hindi lamang naririnig ang tawanan ng kanilang mga anak, kundi pati na rin ang kwento ni Nanay Raquel na itinuro ni Josie sa kanila. Meron silang 2 anak, kambal na babae at lalaki na sina Raquel na ipinangalanan kay Nanay Raquel at Efren, bilang pag-alala rin kay Tatay Efren. Isang hapon habang naglalaro ang mga bata sa hardin, tumayo si Josie sa tabi ni Marco, hawak ang isang lumang litrato ni Nanay Raquel. Alam mo Marco, sabi ni Josie habang nakatingin sa litrato, lahat ng to hindi mangyayari kung hindi dahil sa kanya.
Bawat araw, pinapaalala ko sa mga bata kung gaanong kabuti si Nanay Raquel. Alam kong proud na proud siya sa'yo. Tugon naman ni Marco, niyakap si Josie mula sa likod at alam kong nasa tabi lang siya. Ginagabayan tayo. Samantala, ang magkakapatid naman ay nagpatuloy sa kanilang pagbabagong loob. Bagaman noong una hirap silang magbukas ng kanilang damdamin, natutuhan nilang magtulungan at suportahan ang isa't isa. Si Victor, na dating mapagmalupit, ay naging mentor sa mga kabataan na naliligaw ng landas. Si Ellen, na dating abala naman sa negosyo, ay nagdesisyong magtayo ng isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang nawalan ng direksyon sa buhay. Si Rocky ay nagtatag din ng isang home for the aged. Si Alina ay nagtayo naman ng isang fashion boutique kung saan ang mga mananahe ay ang dating preso na nais magbagong buhay. Si Charmaine na siyang bunso ay nagdesisyong mag-aral muli upang maging isang social worker. Lahat sila ay bumalik sa puntod ni Nanay Raquel at Tatay Efren tuwing Raquel's Day. Dalang mga bulaklak at dasal na puno ng pagmamahal at pagsisisi. Nay, salamat sa lahat. Bulong ni Alina sa harap ng puntod. Hindi namin kayo nakakalimutan. Sa bawat taon na lumilipas, nagiging mas maliwanag ang kinabukasan ng mga tao sa kanilang komunidad dahil sa mga aral at pamana ni Nanay Raquel. Si Josie kasama ang kanyang pamilya ay patuloy naman na nagbibigay ng inspirasyon sa iba na mamuhay na may pagmamahal at malasakit. Isang gabi, habang naghahanda si Josie para sa pagtulog, inilabas niya ang isang kahon na naglalaman ng mga alaala ni Nanay Raquel. Ang lumang baro at saya na ginamit ito sa huling karawan, mga sulat na iniwan nito, at ang kwentas na minana niya. Salamat, Nay. Bulong ni Josie habang mahigpit na hawak ang kwentas. Ipinakita mo sa akin na ang pamilya ay hindi lamang sa dugo, kundi sa pagmamahal. Sa huli, ang alaala ni Nanay Raquel ay hindi lamang nanatili sa mga taong nakilala niya, kundi pati sa mga bagong henerasyon na patuloy na tinuturuan ng pagmamahal at pagbibigayan. Ang mansyon na iniwan niya ay ginawang isang tahanan para sa mga ulilang bata, pinangalanang Raquel's Haven. Sa inauguration nito ay binigyang pagpupugay ni Josie ang legasiyang naiwan ni Nanay Raquel. Nanay Raquel taught me that life is about loving, forgiving, and sharing. May kabutihan sa puso nating lahat at palaging may lugar ang pagpapatawad at pagpapasalamat. This place will be a testament to her kindness and generosity. Sana sa pamamagitan nito, mas marami pa tayong matulungan. Sa gitna ng isang maliwanag na araw, nakita ni Josie na naglalaro kasama ang kanyang anak sa hardin. Sa kanyang mukha, makikita ang kasiyahan na dala ng isang pusong mapagpasalamat at puno ng pagmamahal. At sa kalangitan, tila ba may isang pamilyar na ngiti ang nagmamasid. Nakikita ang bunga ng lahat ng kanyang ginawa. Salamat, Nay. Bulong ni Josie. Muli, habang hinahalikan ng kanyang mga anak. Ikaw ang aking inspirasyon at habang buhay kitang pasasalamatan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!